Nahihirapan sa inhustisya sa kumpanya, nagbitiw ang dalagang ito sa kanyang amo. Sa simula, gusto pa siyang pigilan ng amo. Sa pagkakataong ito, may nagbitiw din mula sa katabing departamento. Narinig niyang sinabi ng amo na iyon ang project department siyam. Naging interesado si Ling, lalo na nang sabihin ng amo na ang bagong supervisor ay isang fourth year na estudyante. Mas lalo siyang naging mausisa. Ngunit nang makita niya na ang bagong supervisor ay si Grad, ang kanyang lihim na pag-ibig, namula siya at ganap na nalunod sa kagandahan ni Grad, hindi na makakawala. Pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang mga formalidad sa pag-upo sa pwesto, hindi pa rin siya nag-react. Nagising lang siya nang paalalahanan siya ng kanyang amo. Huli na nang bumalik siya para pigilan ang amo na istang. Nagreklamo siya sa kanyang kaibigan na kakatapos lang niya magbitiw nang pumasok si Grad. Sinabi rin ng kaibigan niya na talagang mahiwaga ang tadhana sa pagitan nilang dalawa. Lumalabas na ilang buwan na ang nakalipas, una silang nagkita sa laro. Na love at first sight siya kay Grad. Dapat sabihin na si Ling ay talagang nahuhumaling sa mga lalaki. Dismayado, maaari lang niyang yakapin ang kahon ng mga bagay at umalis sa kumpanya. Kasabay nito, nagpadala rin ng imbitasyon si Master sa laro. Si Master ay si Grad. Ngunit sa oras na ito, ayaw maglaro ni Ling dahil sa pagpasok ni Grad. Humingi pa siya ng 500 yuan kada oras para lang maglaro. Handa nang pumasok sa laro ang kasama sa kwarto ni Grad. Ngunit dahil wala pa si Ling, sinabi niya na maghintay pa sandali. Pinagalitan nila siya dahil sa pagbibigay ng mas malaking halaga sa kagandahan kaysa sa mga kaibigan. Lumalabas na bihira maglaro ng shooting game si Grad dati. Ngunit mula nang lumitaw si Little Demon Flower, nagsimula siyang maglaro ng regular. Kaya naman, hindi na rin nagsalita si Grad. Sa itsura niya, hindi napigilan ang kasama niya sa kwarto na magpatuloy sa panggagala. Kasabay nito, pagka-uwi pa lang ni Ling sa dormitoryo, natanggap na niya ang bank transfer mula kay Grad. Isa 0 oras na resources para makalaro siya kasama niya. Sa pagtingin sa mga galaw ni Grad, hindi napigilan ni Ling na punahin ang kanyang mababang I. Pagkatapos, nag-login silang lahat sa laro. Nakita si Ling na naglalaro sa araw. Nagtataka ang kasama niya sa kwarto ni Grad kung bakit hindi siya nagtrabaho ngayon. Nang mabanggit ang pagbibitiw, lalong nagalit si Ling. Agad siyang pumasok sa laro, handang ibuhos ang galit sa kanyang puso. Nang matapos ang laro, napansin ng lahat na hindi siya masaya. Nang marinig ni Ling na siya ay nabigo sa pag-ibig, parang lumubog ang puso ni Grad. Pagbalik sa totoong buhay, hindi niya maiwasang bumuntong hininga. Ang kanyang pag-ibig ay natapos na bago pa man magsimula. Ngunit sa sumunod na segundo, umiti ulit siya. Lumabas na narinig niya siyang nagrereklamo sa kanyang kasama sa kwarto. Ngayon, nakilala ko ang aking crush. Maraming beses na kaming nagkita pero sinabi niya na hindi niya ako kilala. Sa tingin niyo ba, para akong nabigo sa pag-ibig? Sa wakas ay nakampante na si Grad, kahit si Junam ay nanukso sa kanya na mayroon pa siyang pagkakataon para makamit ang pag-ibig. Nagsimulang magplano si Grad para kay Ling, ngunit hindi inaasahang nakita niya ito sa online. Habang nagpapahinga pa siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kasamahan na nagsasabing naiwan niya ang kanyang guwantes sa kumpanya at alam niyang may pagkakataon siyang bumalik sa kumpanya. Tuwang-tuwa si Ling at nakita na lang siyang nakasuot ng malambing na estilo papunta sa kumpanya. Nang makita niya si Grad sa elevator, dali-dali niyang ginamit ang estratehiya ng isang maliit na puting bulaklak. Balak niyang kunin ang atensyon nito, ngunit hindi inaasahang naipit ang kanyang buhok sa pintuan ng elevator. Sumigaw si Ling ng tulong, ayaw niyang maging kalbo. Bilang resulta, madali siyang tinulungan ni Grad na tanggalin ang kanyang buhok. Dali-dali siyang nag-ayos at mahinay na bumati sa kanya ng magandang umaga. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, sinabi ni Grad na nagbitiw na si Ling. Natuwa si Ling nang marinig niya si Grad na nagsabi na nagbitiw na siya. Naalala pa rin niya ako, naalala niya ako. Nagpunta siya sa manager ng EUC, gusto kong bumalik sa trabaho. Nang marinig niya na hindi ito malaki ang posibilidad, hindi sumuko si Ling. Lalo na nang makita niya si Grad na nag-aayos ng mga bug sa laro, mas lalo siyang nagpa siyang manatili. Ngunit habang nag-interview si Ling para sa trabaho, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang dating amo. Bumalik ka ngayon sa kumpanya at magdaragdag ng 3,000 sa iyong dating sahod. Nang marinig ang balitang ito, pakiramdam ni Ling ay para siyang pinagbagsakan ng swerte. Nagmadali siyang bumalik sa kumpanya para sa mga formalidad sa pagpasok. Bago siya umalis, nakita niya na may mga dokumento na kailangang ipadala sa project department siyam. Agad niyang sinamantala ang pagkakataong ito. Ito ay, kung tutuusin, isang pagkakataon upang makalapit kay Grad. Sa pagtingin sa likod ni Grad sa pintuan, hindi niya maiwasang isipin ang eksena kung saan siya ay magugulat na makita siya. Sa kasamaang palad, ang imahinasyon ay nanatiling imahinasyon. Hindi lumitaw ang magandang tanawin, tanging ang mga dokumento lamang ang bumagsak sa kanyang nahihirapang mukha. Nang tanungin ni Grad kung kailangan niya ng tulong, sinabi ni Ling na hindi niya kailangan sa isang segundo. Pagkatapos noon, inabot niya ang kanyang manipis na kamay. Nang makita na walang pumapansin sa kanya, dali-dali niyang binalik ang kanyang imahe bilang isang maliit na puting bulaklak. Pagbalik sa dormitoryo, hindi rin napigilan ni Grad ang magreklamo ng ilang beses. Masasabing si Grad, hindi ba niya nakikita na pamilyar ang mga galaw na ito? Tutal, siya mismo ang nagturo. Lumalabas na ang dahilan kung bakit tinawag si Ling pabalik sa trabaho ay dahil walang sinuman sa kumpanya ang makapagpipinta ng karakter ng larong ilalabas na. Nang makitang bumalik si Ling, ang team leader na hindi nasisiyahan sa kanya ay nagsimula ring magsalita ng walang kabuluhan. Sa harap ng ganitong uri ng bagong tao na nagpapahirap sa matanda, hindi na kailangan pang magpakita ng awa. Nakalulungkot na ang pagtatrabaho ni Ling araw at gabi ay hindi nakakuha ng pagkilala ng amo. Sinabi ng amo na hindi nila nakikita ang
emosyon sa karakter, tulad ng init o sorpresa. Tutal, ilalabas ang karakter sa bagong taon at wala siyang inspirasyon. Naghanap siya ng kanyang kaibigan sa laro at tinanong kung paano karaniwang ipinagdiriwang ng mga lalaki ang bagong taon. Bagamat hindi nila alam ang tunay na pagkakakilanlan ng isa't isa, hindi ito nakahadlang sa kanila na magbiro. Inakala ni Grad na gusto siyang i-date ni Ling sa bagong taon. Nang makita niyang lumalayo ang usapan, sinabi niya na naghahanap siya ng ideya. Pagkatapos, nang makita niyang sumagot ang kanyang kasama sa laro na pakakainin niya ang mga pusa at asong kalye, bigla siyang nakakuha ng inspirasyon. Kaya naman, gising siya magdamag para tapusin ang basic drawing. Pagkatapos, nakakuha siya ng pagkilala mula sa kanyang amo. Sa wakas, nakampante na si Ling. Sa lunch break, kinakausap din niya ang kanyang kaibigan sa laro tungkol sa status ng relasyon nila ni Grad. Nang malaman niyang sinabi ng ibang miyembro ng grupo na interesado si Grad kay Ling kamakailan, nag-alala siya na baka ilabas ng ibang mga lalaki ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, kaya mabilis siyang nag-hack sa computer ng isa pang nuguwit. Pag-uwi niya mula sa trabaho noong gabi, nakita ni Ling ang isang tuta na nagpagana sa kanya ng labis na pagmamahal. Ngunit nang makita niya si Grad, nagkunwari siyang takot sa aso. Sa huli ay nakuha niya ang atensyon nito. Ngunit hindi inaasahang nangyari ang isang insidente. Isang electric car ang bumangga kay Ling. Nang makita niyang niligtas siya ni Grad sa ganoong kalapit na paraan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ngunit ito ang ikinagulo ng kanyang isip. Hindi na ba siya natatakot sa aso bigla kanina? Nag-apply si Ling na sumali sa kanilang departamento at hindi nakakagulat nang siya ay tanggihan. Dahil sa totoong mundo, ang unang impresyon ni Grad kay Ling ay tatlong ulol. Habang kumakain kasama ang kanyang kaibigan, tinanong din si Grad ng kanyang kaibigan, "Gusto mo ba si Little Demon Flower, ang iyong kaibigan sa laro?" Bagamat sa kanyang bibig ay sinabi niya na hindi niya gusto ang isang babae na hindi pa niya nakikilala. Ngunit kaagad pagkatapos, nag-text ulit siya kay Little Demon Flower. Nang makita ang bilis nilang ito, hindi napigilan ng kanyang kaibigan ang mang-asar. Pagkatapos pag-usapan si Little Demon Flower, nakita na ng dalawa ang totoong tao. Nakalulungkot na hindi nila alam ang bawat isa pang in-game nickname. Pumayag ang kaibigan na yayain si Ling na kumain. Ngunit tinapakan siya ni Grad sa paa, sinabing huwag magsalita ng masama. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, bigla siyang nakatanggap ng tawag at umalis. Iniwan silang dalawa sa awkwardness. Para magkaroon ng mas maraming pag-uusapan sa kanyang crush, proactive din si Ling sa paghahanap ng mga paksa. Ngunit tinanggihan pa rin ni Grad ang lahat ng paksa. Nang umuwi siya noong gabi, napansin niya ang dalawang bituin sa langit kasama ang buwan. Hindi niya napigilan na ibahagi ito sa kanyang matalik na kaibigan sa laro. Sino ang mag-aakala na nang makita ni Grad ang mensahe, mabilis siyang lumabas na tuwang-tuwa. Tinanong niya kung nasa Jiangxing din ba si Ling. Sa pagbabasa ng kanyang mensahe, hindi rin sinasadyang hinanap ni Ling ang anyo ng kanyang matalik na kaibigan sa laro. Ngunit nakita lamang niya ang anyo ni Grad. Akala ni Ling na si Grad ang kanyang kaibigan sa laro. Ngunit ang sumunod na mensahe mula sa taong iyon ay sumira sa kanyang ilusyon. Nagkamali muli ang dalawa dahil hindi sila naglinaw at nawalan sila ng pagkakataong makilala ang isa't isa. Noong gabing iyon sa mundo ng laro, nang marinig ni Ling na gusto niyang makipagkita kay Grass, nataranta si Grad para sirain ang kanilang lumalaking pagmamahalan. Dali-dali siyang nagbigay sa kanya ng ilang masasamang ideya. Hindi niya alam na sinisira niya ang kanyang sariling pagmamahalan. Kaya naman, sinadya pa ni Ling na maghanap ng mga tutorial online. Nang muling magkita si Grad at Ling, naaalala ang sinabi ng kanyang matalik na kaibigan sa laro na dapat siyang magpanggap na mahina upang pukawin ang pagnanais ni Grass na protektahan siya. Nagsimulang umarte si Ling, humingi ng tulong kay Grad para kumuha ng kaldero. Hindi inaasahan, ang nakuha niya lang ay ang sagot, sariling kaldero, sariling buhatin. Sa pagkarinig nito, hindi sumuko si Ling at nagpatuloy sa pagsubok na sumayaw ng may Grad, hanggang sa hindi niya sinasadyang naapakan ang kanyang paa at halos hindi niya mapanatili ang kanyang magiliw na imahe. Nais niyang hilingin kay Grad na tulungan siya, ngunit umalis si Grad at siya ay direktang nahulog sa palanggana na bumagsak din na takot ito kay Grad. Buti na lang at ginamit niya ang kanyang sarili para saluhin siya. Dahil dito, nagkaroon sila ng isang malapit na yakap at nang makita niyang hinihilot ni Grad ang kanyang balikat, balak niyang sabihin sa kanya na magpatingin sa doktor. Bumaling sa pagkabigla, sinabi sa kanya ni Grad na magpatingin sa utak. Kahit na matalas ang dila ni Ling at mahilig matulog, hindi ito sumabog. Nang makabalik sa kumpanya, pinuri si Ling ng kanyang amo. Lumabas na ang karakter na dinrawing niya dati ay nailabas na at nakakuha ng magagandang review. Kasabay nito, si Junam, ang kasama sa kwarto ni Grad, ay nagkunwari na naaawa sa sarili. Pinilit si Grad na pumayag na humanap siya ng isang katulong para mabawasan ang presyon. Pagkatapos makahanap ng isang katulong, sobrang komportable siya, kaya hinila niya si Grad sa bar para uminom. Ngunit nakita ni Grad ang kanyang kalaban, nang marinig niyang sinabi ni Junam na naroon siya saglit at umalis, agad na napansin ni Grad ang kakaiba. Nang marinig niyang nabanggit ng kalaban ang remote interaction nang naroon siya, agad na umalis si Grad. Kinabukasan, sa presentasyon sa kumpanya, nang marinig niyang binanggit din ng kalaban ang remote interaction, napansin ni Grad ang problema. Ngunit hindi siya nataranta at sinabi na naisip din ng kanyang koponan ang remote interaction. Ngunit natuklasan ang mga disadvantages nito, kaya direkta nila itong in-upgrade. Lumabas na ang kanyang ideya ay nagmula sa mga salitang sinasadyang nasabi ni Ling sa mundo ng laro. Pagkatapos, ipinahayag ng boss na aprobado ang proyekto ng koponan ni Grad. Nagpasalamat din
si Grad kay Ling mula nang aprobado ang kanyang proyekto. Inilipat ang kanilang pinagtatrabahuhan mula sa warehouse patungo sa tabi ng upuan ni Ling. Nang gabing iyon, habang kumakain si Ling kasama ang kanyang mga kasamahan, hindi sinasadyang nakita niya si Grad. Dahil magkakilala sila, nagpa siya silang kumain ng sabay ang dalawang departamento. Umupo pa si Grad sa tabi ni Ling. Dahil dito, hindi niya sinasadyang kinabahan. Pagkatapos makita ang mga mensahe mula sa grupo ng laro, pareho silang nagsimulang sumagot sa mga mensahe. Ngunit natuklasan ni Grad ang isang problema mula sa mensahe ni Little Demon Flower. Pinaghihinalaan niya na si Ling ang Little Demon Flower. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, nagsimula siyang mag-usisa. Nang makita niyang sinabi ni Little Demon Flower na hindi siya malalasing kahit 1,000 baso, hindi niya maiwasang tumingin kay Ling. Upang mapanatili ang kanyang magiliw na imahe, maaari lamang tanggihan ni Ling ang kabaitan ng kanyang kasamahan. Sinasabi na umiinom lamang siya ng fruit juice. Dahil dito, naguluhan ang kanyang kasamahan na malinaw na nakakaunawa sa kanya. Kaya, muling nagsimulang mag-usisa si Grad kung naglalaro ba siya ng mga laro. Nang marinig niyang sinabi niya na lahat ng nagtatrabaho sa isang kumpanya ng laro ay naglalaro, hindi niya maiwasang madismaya nang hindi siya nakakuha ng kasiyasyang sagot. Tunay nga, mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkabigo. Dahil sa pagkabagot, tumayo si Grad at umalis. Hindi inaasahan, sumunod din sa kanya si Ling. Gumamit pa siya ng dahilan na gabing-gabi na at gusto niyang makasakay pa uwi kasama si Grad. Nang makita na kaklase niya ito at delikado ang gabi, pumayag siya. Sino ang mag-aakala na magsisimulang magkunwari si Ling na mahina? Pagbalik niya sa dormitoryo, hindi niya napigilan na ibahagi kay Jai na magkasama sila ni Grad pa uwi. May malaking pag-unlad na ba? Dati ay mag-isa lang siyang nagsasanay, ngayon ay direkta na siyang isinabay pa uwi. Kailan ba sila magpapakasal? Ngunit ang kanyang biro ay hindi nagpasaya kay Ling dahil pakiramdam niya ay sobrang sama ng lahat. Naghinala pa nga siya na hindi lalaki ang kanyang kaibigan sa laro. Siguro niloloko siya. Kasabay nito, dumating din sa Jiangxing ang matalik na kaibigan ni Grad. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa relasyon ni Grad at Little Demon Flower. Nagpapahiwatig din siya na hindi siya marunong mag-date ng mga babae at lantaran niyang sinabi na kung hindi niya alam, maaari niya itong turuan. Sa pagtingin sa pagmamataas ng kanyang kaibigan, sinabi rin ni Grad na tawagan ang kanyang hipag. Sinasabi na mayroong isang taong dumating sa Jiangxing para gumawa ng masamang bagay. Noon lang niya natakpan ang bibig ng kanyang kaibigan at sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Niyaya niya si Little Demon Flower na mag-team up para salubungin ang bagong taon sa grupo. Ngunit tinanggihan siya. Matapos tanggihan, hindi maganda ang mood ni Grad at wala na siyang ganang kumain o uminom. Nang gabing iyon, habang magkasama silang dalawa na nagdiriwang ng bagong taon sa labas, kumuha si Ling ng maraming magagandang larawan. Sino ang mag-aakala na ang kanyang kasama sa kwarto ay matalas ang mata at nakita ang anyo ni Grad? Sa parehong oras, kinuha rin ni Qianling ang mga larawan ng paputok para sa bagong taon at ipinadala ang mga ito sa grupo ng kanyang mga kaibigan sa laro. Nang makita na siya ay nasa parehong lokasyon, mabilis na hinanap ni Guksun ang anino ni Xia Umuhwa. Naglakad sila patungo sa isa. Ngunit sa huli ay hindi sila nagtagpo dahil sa dami ng tao at muling pinalampas ang pagkakataong magkakilala. Tanging pasimple lang siyang pinagpala dahil ang babaeng gusto niya ay kumakain ng coriander. Ang lalaki ay kusang sinubukan ang pagkain kinamumuhian niya. Nakita ni Jiang Junan ang ginawa ni Guksun at lubos itong hindi niya maintindihan. Nakita niya lang na pagkatapos ng ilang kagat ay agad niya itong niluwa at pagkatapos ay baliw na uminom ng tubig para iligtas ang kanyang panlasa. Kasabay nito, nang makita ni Ling na gusto rin ni Grad ang cilantro, nag-ilusyon si Ling na hindi na sila mag-aaway sa pagkain sa hinaharap. Dapat sabihin na ang paraan ng kanyang pag-iisip ay iba sa normal na tao. Hindi pa sila magkasama, ngunit iniisip na niya ang hinaharap. Pagpasok niya sa restaurant, naisip pa ni Ling na tinitingnan siya ni Grad, ngunit hindi inaasahang tinitingnan lang nito ang larawan ng cilantro sa display screen sa itaas ng kanyang ulo. Nakita lamang ni Ling na pinagmamasdan niya si Grad ng matagal. Ang tapat na titig ay napansin din ni Junnam. Nang makita niyang aalis na si Grad, dali-dali rin siyang sinabihan ni Jai na kumilos. Tutal, hindi pa sila nag-a-add ng WeChat at sakto namang nakita niyang nalaglag ni Grad ang kanyang ihi ng paaralan, kaya mabilis niyang sinenyasan ito. Kaya naman, hinabol ni Ling si Grad sa ilang kalsada dala ang ihi ng paaralan. Nang makita ang ihi ng paaralan, nagpakita si Grad ng pagdududa dahil sobrang cute ng ihi na ito. Dahil dito, hindi napigilan ni Junnam na tuksuhin siya. Inakala ni Ling na maaari siyang humingi ng WeChat ng maginhawa. Tuwang-tuwa siya nang makita niyang kinuha ni Grad ang kanyang telepono, ngunit narinig lang niyang sinabi nito, iwan mo lang sa labas ng pinto. Salamat, sinira ang ilusyon ni Ling. Sino ang mag-aakala na pagkalipas ng isang segundo, dumating ang isa pang estudyante, lumabas na ang ihi ng paaralan na ito ay sa kanya. Ito ay isang malaking pagkalito. Pagbalik ni Ling na galit, ang tanging alam niya ay ibuhos ang galit sa cilantro. Buti na lang at sa payo ni Jai. Sa huli ay nakapag-isip din siya ng maayos at akala mo ay babalik na siya sa dating sarili. Ngunit isang segundo pagkatapos, sinabi niya muli, sabihin mo, posible bang gusto talaga ni Grad ang tunay kong pagkatao? Sa pagkakita kay Ling na muling nagmamahal ng walang humpay, naramdaman niyang wala na siyang lunas. Maaari lang niyang hayaan itong magpatuloy sa ilusyon na gusto siya ni Grad. Kinabukasan, nang makita niya si Grad na nagtatrabaho sa kumpanya, bilang isang lihim na umiibig sa kanya, kumuha siya ng maraming larawan kasama ang
ang kabilang partido. Sino ang mag-aakala na ang kanyang maliliit na aksyon ay matagal nang napansin ni Grad? Pag-uwi niya mula sa trabaho, muling nakita ni Ling ang kanyang dating amo. Nagtatrabaho na siya ngayon sa ilalim ni Grad at dahil pinahahalagahan niya ang kakayahan sa trabaho ni Ling, inanyayahan niya itong magtrabaho sa planning room siyam. Upang makatrabaho si Grad, nagsimulang magsikap si Ling, ngunit wala pa rin siyang inspirasyon. Nakita ni Grad na walang pag-unlad si Ling at pinagalitan din siya. Bukas ang deadline ng submission, hindi na siya makakahabol. Nang marinig ang mapait na tono ni Grad, hindi napigilan ni Junam na pagalitan siya. Nadurog ang puso ni Ling nang malaman niyang may nobya na si Grad. Sa daan, ang lahat ng mag-asawang nakita niya ay naging si Grad at ang kanyang nobya. Natulala siling pagbalik sa dormitoryo, hindi niya napansin ang sinabi ni Jai at hindi niya napigilang lumuha. Mula noon, wala nang pag-asa siling kay Grad. Araw-araw, kung hindi siya naghahanda ng kanyang thesis sa pagtatapos, abala siya sa pagtatrabaho. Hanggang sa isang araw, sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na gustong magkaroon ng team building ang kumpanya at narinig niya na maaari silang magdala ng mga miyembro ng pamilya. Naisip niya na dadalhin ni Grad ang kanyang nobya at ayaw niyang masaktan pa. Gumamit siling ng dahilan na kailangan niyang ihanda ang kanyang thesis sa pagtatapos para tumanggi. Ngunit sinabi ng kanyang kasamahan na kailangan niyang pumunta. Lumabas na ang kanilang supervisor ay lubos na pinahahalagahan ang diwa ng pagtutulungan at kung hindi siya pupunta ay baka mawalan siya ng trabaho. Walang magawa, napilitan siling na dumalo. Sa pagkain, itinuring niya ang pagkain na parang kaaway. Napansin ng kasama sa kwarto ni Grad na may dinaramdam siya, ngunit tinanggihan ito ni Ling. Para tuluyan ng sumuko, muli niyang tinanong, bakit hindi dinala ni Grad ang kanyang nobya sa team building? Nang marinig na may nobya si Grad, dali-dali itong itinanggi ni Junam. Nang malaman niyang single pa rin si Grad, parang nabuhay muli ang buong pagkatao ni Ling. Para pasalamatan siya, mabilis siyang kumuha ng maraming pagkain para sa kanya. Nagulat ito kay Grad. Pagkatapos marinig ni Junam na may mascara party mamaya, ano ang balak maging ni Ling? Tinatanong niya ulit si Grad kung sino ang magpapanggap niya. Narinig niyang sinabi niya na siya ang lalaking may gintong maskara. Agad niyang naintindihan at pumasok sa sayawan. Hinahanap niya ang lalaking may gintong maskara. Nang makita niya ito sa harap niya, naramdaman ni Ling na kamukha niya si Grad. Habang naguguluhan siya, lumapit ang isang lalaking may gintong maskara. Hindi pa rin maintindihan ni Ling kung sino-sino. Nagsimula na ang host ng laro. Sa ilang round ng Squid Game, ang huling nanalo ay si Ling at ang lalaking may gintong maskara. Para painitin ang atmosfera, sinabi ng ibang kasamahan na maghalikan sila. Buti na lang at napansin ng host na nahihiya si Ling kaya pinalitan ang halik ng pagdikit ng ilong. Para maalis ang pagdududa, lahat ay nagtanggal ng kanilang maskara. Ngunit si Ling, na puno ng pag-asa, ay nagulat. Lumabas na ang lalaking nakasuot ng gintong maskara ay hindi si Grad. Hindi pa nagtatagal nang nasa banyo silang dalawa dahil pakiramdam ng kasamahan na mas nababagay ang gintong maskara ni Grad sa kanyang kasuotan. Kaya nagpalitan sila ng maskara. Nakita ni Grad na nagbubunyi ang kanilang mga kasamahan sa dalawang tao sa entablado na nakikipag-ugnayan. Sa huli, hindi niya napigilan na maging isang bayani upang iligtas ang dilag. Akala niya ay ididikit niya ang ilong kay Ling. Sino ang mag-aakala na bumaling siya at idinikit ang ilong sa kasamahang lalaki? Dahil dito, nagulat ang lahat. Pagbalik sa kwarto, sumigaw si Ling sa sobrang tuwa. Nang marinig niyang sinabi ng kanyang kasamahan na ang project department siyam ay lasing na, nag-alala si Ling kay Grad kaya dali-dali siyang lumabas. Nang makita niya ang kanyang kasamahan na lasing na at susubukang umamin sa kanya, itinulak siya ni Grad. Nang akala niya ay aamin siya sa kanya, bumagsak si Grad. Sa pagtingin sa kagandahan ni Grad sa malapitan, inilabas niya ang kanyang mapangahas na ugali. Ngunit nang malapit na siyang halikan, bigla siyang umatras. Matapos niyang aliwin ang sarili, sa huli ay binalik niya si Grad ng buo sa kanyang kasama sa kwarto. Ngunit nang magising si Grad, nakalimutan na niya ang lahat. Hindi pa nagtatagal dahil nawala ng kuryente ang kumpanya, kaya naantala ang pagpasaniling ng kanyang gawa, kaya tinanggihan siya nito. Sa kabila ng kanyang malinaw na paliwanag, tinanggihan pa rin siya ni Grad dahil hindi niya naisumite ang kanyang gawa sa takdang oras. Upang mailabas ang galit sa kanyang puso, hinila ni Ling ang kanyang kasama sa kwarto sa arcade upang maglaro. Nakalulungkot pagkatapos ng serye ng mga galaw, talo pa rin siya. Sino ang mag-aakala na makikita niya ang kanyang crush? Nang marinig niyang sinabi ni Grad na magaling siyang maglaro, nagsimulang manukso si Ling. Upang mapawi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa, sinabi din ng kasama sa kwarto ni Grad na alam na niyang hindi sila seryoso sa paglalaro kanina. Direkta nitong inasar si Ling, ngunit dahil sa paalala ni Junam, sa huli ay nabalik niya ang kanyang orihinal na sigla. Nang makita ang kanyang mainit na ulo, naramdaman niya na siya ay tulad ni Little Demon Flower. Kinagabihan, nang hila-hila ni Tianling ang kanyang matalik na kaibigan sa laro upang maglaro, hindi rin niya mapigilang magreklamo. Nang marinig si Little Demon Flower na nagsasalita, biglang naisip ni Guksun ang mga katulad na salita na minsan nang sinabi ni Tianling. Nagduda siya kung iisa lang ba silang dalawa. Para mawala ang sama ng loob ni Little Demon Flower, pinagbigyan niya ito, sadyang hindi siya binaril. Nang makita ang kakaibang pag-ugali ng kanyang kalaro, hindi na iwasang tanungin ni Tianling si Huang Jai. Naalala niya kung ano ang ibig sabihin ng pagbibigay ng kanyang kaibigan sa laro ng masamang laro sa kanya. Gusto ka na ba niya? Nang marinig ang sagot ng kanyang kaibigan, hindi naniwala si Tianling. Tutal, nakita na niya ang kanyang pagiging agresibo. Kinabukasan, nang makita
si Guksun, sa unang pagkakataon ay binaliwala siya ni Tianling. Sa wakas, kusa na lumapit si Guksun para magsorry at kilalanin ang kanyang gawa. Saka lang humupa ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Bagamat sa bibig ay sinabi ni Tianling na hindi siya magpapatawad, mas gumaan na ang kanyang kalooban. Kinagabihan, nang maglaro sila sa laro, nakita ni Guksun na ganoon kaganda ang mood ni Little Demon Flower. Inakala ni Guksun na magkasama na sila ni Crush. Buti na lang at itinanggi ni Little Demon Flower. Para sirain ang damdamin niya, sinabi niya na kung gusto niya ay dapat siyang umamin. Nang marinig ito mula sa kanyang matalik na kaibigan sa laro, nagsimulang mag-isip-isip si Little Demon Flower. Maging si Jiang Junan ay naguluhan sa ginawa niya. Nakita ni Tianling na mayroong matagumpay na nag-amin sa sports field. Kaya naman, nagpasya siya. Kaya nang makita si Guksun, nagplano si Tianling na lumapit para umamin sa kanya. Sa daan, nakasalubong niya ang babaeng humahabol kay Guksun. Maling inanalisa ni Ben kung anong uri ng babae ang gusto ni Guksun. Kaya natakot niya ang isang karibal na tumakbo palayo. Kasabay nito, natuklasan ni Guksun na si Little Demon Flower ay naglalaro ng duo kasama ang iba. Inakala niya na gusto nitong umamin sa kanyang crush. Hindi niya alam na ang naglalaro ng laro sa oras na iyon ay ang kapatid na babae ni Tianling. Lumabas na kanina ang kapatid na babae ni Tianling dahil gusto niyang umamin sa taong gusto niya, kaya hiniram niya ang account sa laro ng kanyang ate. Kaya nang lubos na nalulungkot si Guksun, umamin si Tianling. Ngunit tinanggihan siya ni Guksun sa harap ng lahat ng mga guro at estudyante. Halos gumuho si Tianling nang harapin ang pagtanggi ng taong mahal niya. Tumayo siya sa ilalim ng malakas na ulan, parang walang kaluluwa. Pagbalik sa dormitoryo, nakita niya ang larawang ipininta niya para kay Guksun noon. Ang mga sandali nilang magkasama ay tila muling naganap. Minsan masaya, minsan malungkot. Malinaw na napakaganda ng lahat, ngunit ang katotohanan ay masakit. Sa kakaisip, sa huli ay hindi na napigilan ni Tianling ang humagulgol. Maging sa paglalaro, mainit din ang kanyang ulo. Ang nakakatakot ay inilabas ni Little Demon Flower ang granada at pinlanong pasabugin ang kanyang kasama. Buti na lang at pinigilan siya ni Jiang Junan. Ngunit ang panghihimasok niya ay nagpaalab sa kanyang hinanakit. Nang makita si Little Demon Flower na nalulungkot, hindi napigilan ni Guksun ang lumapit. Inakala pa niya na si Jiang Junan ang nanunukso kay Little Demon Flower. Hindi niya alam na siya pala ang masamang tao. Narinig niya na dahil sa kanyang nabigong pag-amin ay naguluhan si Jiang Junan. Tutal, si Little Demon Flower ay ang campus crush, sino ang tatanggi? Ngunit nang marinig ang tungkol sa kanyang pagkabigo, hindi napigilan ni Guksun ang matawa. Para ipagdiwang ang kanyang muling pagkakaroon ng pagkakataon, inanyayahan niya ang lahat na kumain. Ngunit upang hindi matuklasan ni Little Demon Flower ang kanyang pagiging kakaiba, sinabi din ng kanyang mga kaibigan na ipaghihiganti nila siya. Sino ang mag-aakalang ang isang pangungusap ni Little Demon Flower ay magpapatulala sa kanila? Maghanap ng isang taong nagngangalang Guksun at burahin mo siya para sa akin. Nang marinig ang kanyang pangalan, natigilan din si Guksun. Nang makita ni Guksun na tinatanong si Little Demon Flower, nagsimula na ring manood ang kanyang mga kaibigan. Hindi nila alam na sinabi ni Little Demon Flower na ibinigay niya ang account sa kanyang pinsan noong umaga. Nagtagumpay ang pinsan sa pag-amin habang siya ay nabigo. Ito ay talagang isang malaking hindi pagkakaunawaan. Sa pagkaalam ng katotohanan, nawala ng pag-asa si Guksun. Nang makita siyang biglang lumuhod, hindi rin napigilan ni Little Demon Flower ang magtanong kung bakit siya nagpakita ng ganoong paghingi ng tawad. Nang marinig ni Guksun na binasbasan siya ni Little Demon Flower ng 3 beses, hindi niya namalayan na tinamaan din siya ng 3 pana. Dapat sabihin na ang kanyang kakayahang magmura ay napakalakas. Kaya naman, iniisip din ni Guksun kung dapat ba siyang maging tapat kay Little Demon Flower. Pagkatapos tanggihan ni Guksun, hindi na nagme-make up si Tianling para pumasok sa trabaho. Hindi rin siya interesado sa mga gwapong lalaki na ikinukwento ng kanyang kasamahan. Sa parehong paraan, pagkatapos malaman ang katotohanan, pumasok sa trabaho si Guksun na parang wala ng pag-asa sa buhay. Hanggang sa makita niya ang anino ni Tianling, bigla siyang nabuhay. Upang sabihin ang kanyang pagkatao, maingat siyang sumunod sa likod nito. Ngunit ayaw na siyang makita ni Tianling na nasaktan. Direkta pa niyang sinabi na magkatrabaho lang sila sa kumpanya at pagkatapos ng trabaho ay estranghero na sila. Kaya naman, hindi sumuko si Guksun sa pagsunod sa kanya sa kantin. Gusto niyang sabihin ang totoo kay Tianling. Hindi niya alam na hindi kumakain ng maanghang si Guksun. Nang makita niyang hindi niya gusto, dahil sa paghihiganti ay nagbiro siya at kinuha ang isang piraso ng maanghang na bituka ng baboy na matindi ang lasa. Sinubukan ni Guksun na kumain, ngunit sa huli ay hindi niya matiis ang anghang. Dali-dali siyang humingi ng bote ng tubig sa kanyang kasamahan, ngunit nang akmang magpapaliwanag siya ay pinutol siya ni Tianling. Nang makita si Guksun na lugi, hindi napigilan ni Jiang Junan na magsalita. Mukhang masunurin si Tianling, ngunit hindi inaasahan na ganoon pala siya kalakas sa totoong buhay. Sino ang mag-aakalang ito ang Little Demon Flower na gusto ni Guksun? Pagkatapos ay nagreklamo rin si Tianling sa kanyang matalik na kaibigan sa laro. Ang mga kaibigang nakakakilala kay Guksun bilang ang campus hotboy ay nagsimula na ring magsismis. Sa takot na masiraan siya ng kanyang mga kapatid, dali-daling pinigilan sila ni Guksun na magsalita. Sayang at nakatanggap pa rin siya ng sumpa mula kay Tianling. Mukhang napakahaba pa ng landas ng paghabol sa asawa niya. Ngunit ang kapalaran ay dumating na at hindi na ito mapipigilan. Nang araw na iyon, nagpunta si Tianling para makipagkita sa online boyfriend ng kanyang kasamahan kasama siya. Nang makita ang lalaking nanloko sa kanyang kasamahan gamit ang litrato at mayabang na hinusgahan ito, hindi na napigilan ni Tianling ang kanyang pagiging mainitin ang ulo. Sinigawan niya ito at nang marinig ang kanyang mga sinabi, hindi sinasadyang naisip ni Guksun ang kanyang sarili, lalo na nang makita
nakita niyang malamig ang pakikitungo ni Tianling sa kanya. Hindi na siya nakatiis, hinanap niya ito at prangkang inamin na siya ang campus hotboy. Ngunit hindi naniwala si Tianling at naramdaman lang niya na nagyayabang si Guksun tungkol sa kanyang pagiging superior na hotboy ng Dongning University. Pagkatapos ay pinutol niya ang kanyang sinasabi at diretsong sinabi na pagkatapos nito ay magkatrabaho lang sila sa kumpanya at sa labas ay huwag na silang magtanungan. Ngunit hindi pa rin sumuko si Guksun. Kinagabihan, muli niyang hinanap si Little Demon Flower. Ngunit nang akmang sasabihin na ni Guksun ang totoo, nakatanggap ng tawag si Tianling at aksidenteng nakapagpadala ng mensahe sa grupo. Agad na lumabas ang mga kaibigan para magsismis at napilitang maputol ang pag-amin ni Guksun. Ngunit hindi nila inaasahan na magkikita sila kinagabihan. Hindi masaya si Guksun dahil nabunggo niya ang isang kahon ng kargamento. Ngunit nang makita niya si Tianling, natigilan siya. Nang makita ang eksenang ito, lalo siyang nagalit. Gusto pa ni Guksun na kumuha ng panlinis para kay Tianling. Sino ang mag-aakalang agad na bumungad ay ang tunog ng pagsara ng pinto. Isang segundo pa lang ay malungkot at inis. Pagkaraan ng isang segundo, nakita niya ang bagahe at bigla siyang sumaya at nang akmang kakatok siya muli ay tinawag niya ang kanyang kaibigan. Ang resulta ay muntik nang masawi ang kanyang kaibigan na kumatok sa pinto. Dapat aminin na para manligaw ay isinakripisyo ni Guksun ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos, nang makita niyang may naghatid ng tiyan ng tupa kay Tianling, may naisip na naman si Jiang Junnan na plano. Pagkatapos, pareho silang naghanda at handang kumilos para sa tiyan ng tupa. Bagamat masama ang amoy, ngunit sa pagsisikap ni Guksun, sa wakas ay nagtagumpay sila. Maging si Jiang Junnan ay pinuri na masarap ang lasa. Sino ang mag-aakalang muli silang nagdulot ng isang malaking hindi pagkakaunawaan? Pala, binili ni Tianling ang tiyan ng tupa para sa mga asong kalye at sa simula ay gusto niyang lumapit kay Tianling. Ngunit nang makita ang tiyan ng tupa na hindi malinis ang pagkakaproseso, sa huli ay hindi napigilan ni Guksun ang masuka. Nang makita ang hitsura ni Guksun, inakala niyang hinahamak siya at hindi naman nagkakamali. Sa pagkakataong ito ay hindi na naman sila nagkasiyahan. Bagamat sinabi ni Tianling na binitawan na niya si Guksun, sa kaibuturan ng kanyang puso ay naroon pa rin ang kanyang anino. Lumabas na kanina, natuklasan ni Guksun na si Tianling ay ang blogger na matulog hanggang sa magising na gusto niya. Dahil ang pangalan ng kanyang account sa laro ay matulog hanggang sa magising din para maiwasan ang pakikipag-ugnayan kay Guksun, nagpa siya siyang palitan ang kanyang pangalan. Sino ang mag-aakalang bigla siyang inanyayahan nitong magtrabaho kasama niya? Nagulat si Tianling. Lumabas na hindi pa natatagal, ang proyekto na hawak ni Guksun ay nagkaroon ng leak. Bagamat sinubukan niyang iligtas ito upang mabawasan ang pinsala, ngunit matapos lumabas ang orihinal na drawing, hindi na makapagbigay ang orihinal na artist ng drawing na makakapagbigay sa kanya ng kasiyahan. Para umusad ng maayos ang proyekto, wala nang magagawa si Guksun kundi maghanap ng bagong orihinal na artist. Naghanap sandali si Jiang Junnan sa internet at sa wakas ay nakakita ng isang draft na nagbigay sa kanya ng kasiyahan. Maging si Guksun ay pinayagan niyang makipag-ugnayan mismo sa may akda. Kasabay nito, nakita rin ni Tianling ang imbitasyon ni Guksun. Nang magkabanggaan silang dalawa, nahulog ang telepono ni Tianling. Inakala niya na matutuklasan niya ang katotohanan sa sandaling iyon, ngunit sakto namang naubos ang baterya ng telepono ni Tianling. Hindi pa nakakapag-sorry si Guksun ay umalis na siya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang pangalan na matulog hanggang sa magising at naramdaman niyang pamilyar ito. Kinagabihan, nang magreklamo si Tianling sa kanyang kaibigan sa laro na sira ang remote ng aircon, nagsimula na namang mag-imbestiga si Guksun. Gayunpaman, hindi natuloy ang kanyang pagnanais na makipagkita kay Tianling. Nang makita si Tianling na lumabas para magpahangin, dali-daling nagpanggap si Guksun na invisible. Ngunit, isang segundo bago nito ay sinabi ni Tianling sa kanyang kaibigan sa laro na kapag tahimik ang isip, natural na lumalamig. Isang segundo pagkatapos ay isinubo na niya ang kanyang kamay sa ref para mabawasan ang init. Hanggang sa marinig ang katok sa pinto, saka lang siya lumabas sa ref. Datapuwadihin nang masilayan niya si Guksun sa p-fold, bigla siyang ayaw magsalita. Balak niyang patayin ang ilaw upang magpanggap na wala siya sa bahay. Ang resulta, narinig ko na. Lumabas na si Guksun ay dumating upang ayusin ang aircon ni Tianling. Upang mabuksan ni Tianling ang pinto, kinalagkad niya ang may-ari ng bahay. Pagkapasok niya sa bahay nito, kusang loob siyang nagtrabaho. Ang bagay na kailangan lang pindutin ang isang buton sa remote ay masyadong pinahaba ni Guksun. Lalo siyang nagalit habang tinitingnan at bago pa man magsalita si Guksun, pinaalis na niya ito. Sa pintuan, balak niyang mag-text, ngunit nalaman niyang nagsimula na naman siyang magreklamo tungkol sa kanya. Nang makita si Guksun na umuwi ng masaya, inakala pa ni Jiang Junnan na nagkabati silang dalawa. Bago pa man makapagsalita si Guksun, naputol siya ng isang tawag. Pala, alam niyang kung sino ang matulog hanggang sa magising. Hindi pa nga nagtagal, pinagsikapan niya para mapunta si Tianling sa department ng Project Hasham. Sa simula ay diretsong tinanggihan ni Tianling si Guksun, kaya ikinuwento pa niya sa kanyang kasama sa kwarto kung paano niya ito diretsong tinanggihan. Maging mas direkta pa kaysa noong tinanggihan ni Guksun ang kanyang pag-amin. Inakala niyang hindi na sila magkikita pansamantala, ngunit nagkabanggaan sila sa delivery store. Nang makita si Tianling na nagtutulak ng malaking karton, nag-alok si Guksun ng tulong. Gaya ng inaasahan, tinanggihan na naman siya. Bagamat sinamahan niya ito sa buong daan, nilait pa rin siya ng matandang babae. Para makabuo ng magandang impresyon sa kanya, kusa na sinabi ni Guksun na siya ang mag-aasikaso ng bahay ng aso. Tunay nang napangiti siya sa kanyang mga salita. Nang makita ang blueprint, inakala ni Guksun na foldable ito, kaya napilitan siyang magsimulang mag-assemble. Kinagabihan, nang makita niyang nag-a-assemble pa rin ito, naawa si Tianling sa paggamit sa kanya, lalo na nang umulan. Kinuha niya ang payong at hinanap si Guksun, ngunit sayang at hindi niya ito nakita. Lumabas na kinuha lang niya
niya ang flashlight at pauwi na sana si Tianling. Ngunit nang makita niyang hindi siya makapagpayong dahil sa pag-aassemble ng kulungan ng aso, sa huli ay lumambot ang kanyang puso at nagsimula siyang magpayong para sa kanya. Nang makita ang eksenang ito, hindi masabi ni Guksun ang kanyang tuwa. Tutal, ang taong mahal niya, mas naging masigasig siya sa kanyang trabaho. Ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa ay nagsimulang magbago. Kaya naman, muling inanyayahan ni Guksun si Tianling na magtrabaho sa department ng Project Sham. Nakakalungkot, walang tugon. Iniwan lang ni Tianling ang linyang managinip ka na lang at umalis. Si Guksun ay lumulutang sa pag-ibig at tunay ngang hindi niya nakikita ang mga kapintasan ni Tianling. Sa totoo lang, gustong pumunta ni Tianling, kaya sinadya niyang tanungin ang kanyang sarili sa laro kung dapat ba niyang tanggapin si Guksun. At hindi niya alam na siya pala ang taong tinatanong niya. Lalo na nang marinig ni Tianling na sinabi niyang gusto niya ang taong A dahil kay Guksun. Dahil dito ay labis siyang natuwa. Sa huli, pinayuhan din niya itong subukan. Tutal, ang pagkabigo ay isang pagkatuto, huwag mong masyadong dibdibin. Bagamat nagpasya na si Tianling, hindi pa rin niya malampasan ang balakid sa kanyang puso. Nang makita si Tianling na galit dahil nawala ang kanyang in-order na pagkain, sinabi ni Guksun na sasamahan niya itong tingnan ang cake. Bago umalis, bumitaw pa ng masakit na salita si Tianling. Nagpunta silang dalawa sa security room ng residential area. Tinanong ng gwardiya kung mahalaga ba ang gamit ni Tianling. May 10,000 lang na set sa buong bansa. Paano naman hindi magiging mahalaga? Nang marinig iyon, natakot ang gwardiya at utal-utal na sinabing magsumbong siya sa pulis. Dali-dali namang sinabi ni Guksun na may kilala siyang ilang abogado na makakatulong sa kanya. Ngunit nang makita niya na ang nag-deliver ay fried chicken, natigilan ang gwardiya. Ang sumunod na eksena ay nagulat sa lahat. Sa KTV, nakita na si Guksun pala ang kumuha ng in-order na pagkain. Iyon mismo ang fried chicken na kinain niya kanina. Ngunit pagkatapos nito, sinabi ng shipper na ang kanyang pagkain ay naipadala sa maling lugar. Kinumpirma nito na si Guksun ay magnanakaw. Tunay na naghihirap si Guksun ngunit hindi siya makapagsalita. Maaari lang niyang halukayin ang basurahan upang hanapin ang kasamang regalo. Ngunit sa dami ng hanap niya ay wala siyang nakita. Nang makita niyang gustong-gusto ito, sinabi niya na kung makukumpleto niya ang koleksyon. Papayag ba si Tianling na magtrabaho sa Project Department Sham? Bagamat sa labas ay pumayag siya, sa totoo lang ay hindi siya naniwala dito. Kaya para makumpleto ang kasamang regalo, umorder si Guksun ng mahigit 1,000 na bahagi ng fried chicken. Dahil dito ay hindi napigilan ni Jiang Jun na natawanan siya. Ngunit napakatsismoso niya, pinagsikapan ni Guksun na kolektahin ang lahat ng mga laruang ito. Sa huli ay para makapunta si Tianling at magtrabaho sa Project Department Sham. O gusto niya itong maging kasama niya. Ang tunay na dahilan ay marahil si Guksun lamang ang nakakaalam. Sayang lang, habang hinahabol ni Guksun ang kanyang minamahal, napabayaan naman niya ang kanyang kaibigan. Nang makita si Jiang Junan na halos masuka na sa pagkain, hindi niya maiwasang maawa sa kanya sa isang segundo. Hindi talaga naubos ang fried chicken. Ano ang ibinigay ni Guksun sa janitor? Nang makita niyang nakumpleto na niya ang koleksyon ng mga regalo, sinabi ni Tianling na hindi siya masaya na tumanda. Kaya, sa huli ay nagpasya siyang sumali sa Project Department Sham. Ngunit ang kanyang direktang supervisor ay ayaw siyang pakawalan. Bagamat nakahanap si Tianling ng maraming dahilan, matigas pa rin itong tumanggi na pakawalan siya. Kaya nagsimula si Tianling ng isang mahabang labanan. Mula sa pagpapadala ng mensahe sa kanyang supervisor, bigla siyang umaatake dito. Kapag may bakanting oras ang supervisor, tiyak na naroon si Tianling. Sinimulan pa nga niyang sundan ito. Sa kabutihang palad, nagbunga ang pagsisikap ni Tianling. Sa huli ay pumayag ang supervisor na tulungan niya ang Project Department Sham. Gayunpaman, hindi alam ni Tianling na kaya siya pinakawalan ay dahil nakipagpalit si Guksun ng benepisyo sa supervisor. Nang buksan ni Guksun ang kanyang account sa laro, masiglang tumakbo si Tianling. Nang nauuhaw si Tianling at akmang kukuha ng tubig, tinawag ulit siya ni Guksun. Lumabas na bukas pa rin ang interface ng kanyang laro. Para hindi matuklasan ni Tianling, dali-dali siyang binigyan nito ng isang bote ng tubig. Inakala niyang nalutas na ang panganib, ngunit hindi inaasahan na gusto pala nitong kumain ng merienda. Napilitan siyang dumiretso kay Tianling. Ang biglang pagdikit sa pader ay labis na nagpatensyon sa kanya. Nang uminit ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa, may sumingit. Nang makita ni Jiang Junan ang eksenang ito, dali-dali rin niyang sinabi na siya ay hangin lang. Nahihiya at tensyonado si Tianling, kaya dali-dali siyang tumakbo palayo. Dahil dito ay hindi napigilan ni Jiang Junan ang sisihin siya. Sa ugali ni Tianling, marahil ay hindi siya angkop sa ganitong uri ng kaptain. Maaaring hindi ito nakaapekto kay Guksun, ngunit nagpangarap si Tianling ng magandang panaginip. Sa panaginip, direkta siyang umikot at idinikit si Guksun sa pader. Kailangang aminin ni Tianling na mahal niya talaga si Guksun. Kasabay nito, matapos batikusin ni Jiang Junan si Guksun na hindi niya pala sinilip ang chat ni Tianling, nagsimula na rin siyang umaksyon at hinabol ito papuntang kantin para hanapin siya. Ngunit nang kumuha siya ng lakas ng loob upang hanapin si Tianling, natakot ito. Direkta siyang nagkunwari na kukuha ng inumin upang makalayo. Dahil sa damdamin sa kanyang puso, sinadya niyang buhusan si Guksun ng inumin. Tensyonado si Tianling, kaya tanging ang pagbabayad ng pera ang magagawa niya upang ilipat ang kanyang atensyon. Tinanggihan siya nito, ngunit pinilit pa rin niya itong ibigay ang ETC code para sa pagbabayad. Akmang tatanggihan na ni Guksun, ngunit bigla siyang nakaisip ng isang plano. Inilabas niya ang kanyang WeChat. Matapos iscan ni Tianling ang code, nalaman niyang iyon pala ang WeChat ni Guksun. Tunay ngang may sari-saring karanasan ang bawat tao.
Si Goksun, naaalala mo pa ang eksena kung saan tinanggihan mong bigyan si Tianling ng WeChat noon. Napangiti si Goksun nang makakuha siya ng WeChat at ang tibok ng puso ni Tianling ay hindi sinasadyang bumilis. Nang makita niya na ang kanyang moments ay nagpapakita lamang ng mga post sa huling 3 araw. Hindi niya maiwasang murahin ito dahil sa pagiging misteryoso. Ngunit sa totoo lang ay labis siyang natuwa. Kinaumagahan, nalaman ni Tianling na maaari na niyang kunin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Kaya dali-dali siyang umuwi sa probinsya. Pagkalabas niya ng istasyon, sinalubong siya ng kanyang kaibigan mula pagkabata. Sa sasakyan ay kunwari pa siyang sinabing malapit na siyang ikasal. At tinanong din niya si Tianling kung may boyfriend na ba siya. Nang makita ang kanyang ekspresyon, hindi niya naiwasang tanungin ang kanyang matalik na kaibigan sa laro. Nagulantang si Goksun nang matanggap ang balitang ito. Wala pa nga siyang formal na posisyon, may isa na namang karibal ang lumitaw. Nang makitang bumalik si Tianling, agad niyang iniwan si Jiang Junnan. Bagamat malamig at walang pakialam si Tianling sa pagharap sa kanya. Ngunit labis naman siyang masigasig kay Tianling. Kusa siyang tumulong kay Tianling sa pagdadala ng mga gamit nito. Tinanong pa nga niya kung bakit hindi ito nagtagal sa probinsya. Dahil dito ay naramdaman ni Tianling na kakaiba ito. Sa kabutihang palad, matalino siya kaya madali niya itong niloko. Ngunit ayaw pa rin ni Tianling sa kanya. Nang akmang kukunin na niya ang kanyang gamit, muntik na siyang matumba. Ang malapit na pagkakadikit na ito ng dalawa ay nagpaalala rin kay Goksun sa ikatlong tanong ng pagsusulit sa sikretong pag-ibig. Ang serye ng kanyang mga aksyon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Tianling. Umupo lang siya at agad na inilabas ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Upang ipagdiwang ang sandaling ito, sinadya pa niyang mag-post sa kanyang moments. Ang resulta, pagka-post, agad na nag-like si Goksun. Ang hindi pangkaraniwang aksyon na ito ay umakit sa atensyon ni Tianling. Pinindot niya ang moments ni Goksun at nakita niyang makikita na ang lahat ng posts. Dahil dito ay hindi napigilan ni Tianling na maisip ang ikalawang tanong ng pagsusulit sa sikretong pag-ibig. Mali niyang naunawaan na may gusto na ito kaya isinapubliko niya ang kanyang moments. Sa galit niya ay ginawa rin niyang makikita lang ng 3 araw ang kanyang moments. Nang makita ni Goksun na 3 araw lang ang nakikita sa moments ni Tianling, agad siyang nagduda at napabuntong hininga. Pagbalik sa trabaho sa kumpanya, lalo pang naging abala si Tianling. Hindi lang niya kailangang ihanda ang trabaho para sa kanyang Project Department 1, kundi kailangan din niyang gampanan ang trabaho ng Project Department 9. Kapag nagkataong halos sabay ang pulong ng dalawang department, kaya lang niya magpanggap na mayroon siyang low blood pressure para umalis, ngunit tinawag ulit siya ng kanyang direktang supervisor. Nang makita niyang ganoon kapagod si Tianling, inakala pa nitong hindi siya makakapunta sa Department 9 ngayong araw. Akmang matutuwa na sana siya nang makita niyang sinabi ni Tianling na kaya niyang gawin ito. Bigla itong nagdulot ng kawalang kasiyahan sa kanya. Tutal, kalaban niya si Goksun. Kasabay nito, ang mga tao sa departamento ni Goksun ay nagreklamo dahil matagal nang hindi siya dumarating sa pulong. Mahirap para kay Tianling ang makarating, ngunit pinagsismisan pa rin siya ng iba. Nang makita ang eksenang ito, napilitan si Goksun na mabilis na simulan ang pag-host ng pulong. Ipinakilala ni Goksun si Tianling sa departamento, siyam bilang ang taong namamahala sa problema. Sino ang mag-aakalang magsisimulang pahirapan siya ng team leader? Dahil si Tianling ang namamahala sa karakter ni Lin Cai sa laro, sinabihan niya itong sabihin ang kanyang damdamin tungkol sa karakter na ito. Pagkatapos marinig iyon, nagtawanan ang lahat at nang makita niyang malamig ang pagtanggap ng mga tao at tinanggihan siya ng ibang kasamahan. Agad na sinang-ayunan ni Jiang Junnan ang kanyang ideya, ngunit pagkatapos ng pulong, tinawag agad si Tianling ng team leader. Nang makita ni Goksun na pinagagalitan si Tianling ng team leader, sa huli ay nasaktan din siya. Bagamat sinabi niya kanina na poprotektahan niya si Tianling, ngunit pagkatapos ay itinuro niya ang problema nito sa pulong. Diretsong pinuna ng team leader ang karakter ni Lin Cai, nakaka-design lang niya, kaya bilabis siyang natensyon sa katahimikan ng lahat. Nang makita ni Jiang Junnan na hindi ipinagtanggol ni Goksun si Tianling, hindi niya maiwasang sisihin ito. Simula nang tanggihan ang drawing niya sa araw, nalungkot na siya. Makakapagpabuti lang siya ng tuloy-tuloy, ngunit wala pa ring makitang inspirasyon. Nang makita ni Hanyi na nagbubuntong hininga si Tianling, gusto rin niyang ilipat ang atensyon nito. Kaya naman, nagsimula si Hanyi sa pagtatahi. Ilang minuto lang ang ginugol niya at lumabas ang isang perpektong manika. Ngunit pagkatapos purihin, naisip ulit ni Tianling, binili ko ito noong bago pa lang ako sa trabaho. Nang makita si Tianling na masaya, bumiti rin si Hanyi at sinabihan siyang magpatuloy para makapag-drawing siya ng sketch na gusto niya. Nag-overtime na naman siya at nang makita si Tianling na ganoon kasipag, hindi rin siya ginambala ni Goksun, ngunit pag-uwi ay patuloy siyang sumisilip sa kabilang bahay. Nang makita na hindi pa umuuwi si Tianling, tumayo siya at naghintay sa kanya sa harap ng bintana. Habang naghihintay, nakasira pa siya ng isang rosas at nang makita ang anino nito na umuuwi, inihagis niya ang talulot ng rosas na hawak niya at binigyan siya ng isang romantikong ulan ng rosas. Dapat sabihin, talagang marunong maging romantiko si Goksun at nang makita niyang bumuti ang kanyang kalooban, lihim siyang nagpalakas ng loob. Ngumiti rin si Goksun nang may kasiyahan nang makita niyang gustong-gusto ni Suzeng na pumunta sa Project Department Siyam. Sa wakas ay pumayag din ang supervisor. Tutal, si Suzeng ay hindi lang niya empleyado, kundi estudyante rin niya. Pagdating sa Project Department Siyam, nagbago si Suzeng, naging masigasig siya sa pagtatrabaho sa larangan na gusto niya. Kasabay nito, napansin din ni Tianling ang kakaibang pagitan ni Hanyi at Jiang Junnan. Nang makasama si Tianling, sinadya pa niyang magkunwari na nagja-jogging sa gabi nang makita ang anino ni Goksun. Naramdaman niyang napakahirap intindihin, ngunit hindi niya sinabi, pinanatili niya ang dignidad
dignidad nito. Habang si Guksun naman ay umuwi at patuloy na naghintay sa kanyang asawa. Upang malaman kung ano ang ginagawa ni Tianling, nag-text pa siya rito bilang ang campus hotboy. Lumabas na nagkunwari siyang nagbibigay ng ideya sa pagguhit. Sinadya niyang padalhan ito ng link para ito ang magbigay ng inisyatiba. Tingnan mo, lalo siyang nagpapasalamat sa kanya. Lumabas na naroon ang nanalong gawa ni Guksun. Nang makita ang pangalan ni Guksun, inakala ni Tianling na magkatulad lang ang pangalan. Tutal, napakakaraniwan nito. Ngunit naramdaman niya na napaka-espesyal nito. Hindi naman ordinaryo ang pangalang ito. Nang marinig siyang ipinagtanggol si Guksun, hindi niya napigilang magreklamo. Kambal ba sila na matagal nang nawawala? Nang makita na sapat na ang pahiwatig, wala nang sinabi pa si Guksun. Samantala, pinanood naman ni Tianling ang panayam matapos manalo si Guksun ng premyo. Narinig niyang sinabi ng binata na gumamit siya ng ilang kapaki-pakinabang na libro habang ginagawa ang laro. Espesyal na nagsaliksik si Tianling online, ngunit kinabukasan ay pinagalitan siya ng team leader. Lumabas na nagkataon ang schedule ng pulong ng Department 1 at Project Department Siyam. Nang makita na huli si Tianling, hindi siya pinakinggan ng team leader. Naiinis din si Guksun nang makita na nahihirapan ang taong mahal niya. Upang matulungan si Tianling, sinadya niyang ipagpaliban ang oras ng pulong sa team leader. Ito ay upang mabilis silang makapag-usap ni Tianling tungkol sa paksa na kailangan nilang pag-usapan sa pulong. Pagkatapos ng trabaho, nagmamadaling hinanap ni Tianling ang mga librong binanggit ni Guksun. Upang makuha ang mga libro, sinadya pa niyang magdala ng upuan. Hindi inaasahang mabilis itong kinuha ni Guksun. Nakita ni Tianling ang isang librong nagkakahalaga ng 700 at 79 yuan at agad siyang natulala sa tuwa. Kasabay nito, kinuha ni Guksun ang libro, pati na ang huling kopya. Nang makita niya kung gaano kagarbo si Guksun, hindi niya napigilan ang agawin ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadya silang nagyakapan ng mahigpit. Dahil dito, hindi sumuko si Tianling at balak niyang hanapin ang natitirang 2 libro. Ngunit muli siyang naunahan ni Guksun. Hindi niya alam na sinadya niya itong bilhin upang makatipid siya ng pera. Nagbigay din siya ng kondisyon na kung papayag si Tianling, pahihiramin niya ito ng libro. Kailangan mong ihatid ako. Kaya, susunod, mangyaring panoorin ang nakakatawang video ni Tianling na nagmamaneho. Hinatid ni Tianling si Guksun pauwi. Halos mabaliw siya. Subukan mong i-on ang signal light. Pero ang resulta ay ang wiper ang nabuksan. Nang makita ito, natakot si Guksun. Sa oras na ito, pinatay ang makina. Gusto lang bumaba ni Guksun ng sasakyan para mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi inaasahang hinila siya ni Tianling pabalik. Pagkatapos gawin ang lahat ng paghahanda, sa wakas ay nagmaneho na si Tianling. Hindi lang maganda ang pakiramdam ni Guksun. Sige na, hindi lang mabagal magmaneho si Tianling na parang pagong, kundi patuloy pa siyang binubusinaan ng driver sa likuran. Tiningnan ni Guksun ang sitwasyon sa likuran at gustong magsalita, ngunit hindi niya magawa. Pero nakita lang niyang binuksan ni Tianling ang bintana. Dahil sa kanyang ginawa, mabilis siyang kumapit ng mahigpit sa hawakan upang mailigtas ang kanyang maliit na buhay. Gayunpaman, nagsimula muli ang susunod na segundo. Pagkatapos ng sunod-sunod na operasyon niya, kinabahan si Guksun na umakyat na pati ang kanyang mga paa. Walang magawa si Guksun dahil sa labis niyang pagmamahal sa kanyang asawa, kaya nanood na lang siya ng mobile phone. Ngunit kahit nanonood siya ng video, naghahanap pa rin siya ng inspirasyon sa pagguhit para sa kanya. Dahil kamakailan ay nawawala ng inspirasyon si Tianling sa pagguhit ng mga karakter sa laro. Sa gabi, sinikap niyang pag-aralan ang mga librong hiniram niya mula kay Guksun. Habang kinukuhanan ng larawan ang mahahalagang impormasyon, hindi sinasadya niyang nakita si Guksun na nagbabrowse sa kanyang social media. Pagkatapos basahin ang post, naramdaman niya na pinipintasan nito ang kanyang hindi magandang kasanayan sa pagmamaneho. Kinabukasan sa trabaho, sinadya ni Tianling na magdala ng kape para sa kanyang manager na si Wei. Lumabas na gusto niyang humingi ng payo tungkol sa kanyang bagong guhit. Matapos itong tingnan, pinuri din ni Manager Wei ang kanyang pag-unlad. Pagkakita sa sandata ng karakter, nagbigay ng kanyang opinyon si Manager Wei. Binanggit pa nga niya na mayroong nalalapit na lecture ang isang propesor na nag-aaral ng mga sandata. Mahirap lang makakuha ng tiket sa kanya. Nang marinig ang balitang ito, pinuntahan ni Guksun ang propesor. Lumabas na ang propesor na ito ay dating guro niya sa kasaysayan. Nais niya sanang kunin siya bilang estudyante ng kasaysayan. Ngunit tinanggihan siya ni Guksun at inilaan ang sarili sa paggawa ng laro. Bagaman galit pa rin ang guro nang makita niyang inilalapat niya ang kanyang natutunan sa kasaysayan sa laro. Sa huli, pinatawad niya ito, lalo na nang marinig niya na gusto nitong humingi ng tiket para sa kanyang kasamahan upang makahanap ng inspirasyon para sa mga sandata sa laro. Mas natuwa pa ang guro at agad na pumayag sa kanyang hiling. Ngunit nang ihahanda na ni Guksun ang tiket para kay Tianling, nakuha na ni Suzeng, ang lihim na umiibig kay Tianling, ang tiket para sa kanya. Nang makita ito, inila niya ito papasok. Nang makita ang dalawa na magkasama, marahas na pinaghiwalay sila ni Guksun. Ipinadala niya si Tianling sa posisyon na inihanda niya para sa kanya. Naiinip si Guksun nang makita niyang nagpasalamat si Tianling kay Suzeng. Nagpasalamat ka sa maling tao, bumuntong hininga na lang siya. Maging ang guro nang makita ang eksenang ito ay alam na ang babae ay kasintahan ni Guksun. Ngunit iginiit pa rin ni Guksun na kasamahan lang niya ito. Hindi nga siya karapat-dapat na tawaging taong nakakaintindi sa kanya. Nang makita ni Guksun na ganoon kasikap mag-aral si Tianling, hindi niya maiwasang matuwa para sa kanya. Ngunit pagkatapos ng klase, umulan, kaya inalok ni Guksun na ihatid siya pauwi. Pumayag na sana si Tianling, ngunit biglang dumating si Suzeng, ang nagpapagulo, at inilayo agad si Tianling sa harap ni Guksun. Ngunit hindi siya ang tipo ng taong nagpapatalo. Upang makaganti kay Suzeng, binigyan niya ito ng napakaraming trabaho. Kailangang aminin na pareho silang mapaghiganti ni Tianling, kaya siguro sila nagkatuluyan. Pagkatapos,
Pagkatapos, inanyayahan muli ni Guksun si Tianling na maglaro. Ngunit dahil umulan at nilalamig siya, tinanggihan niya si Guksun. Upang bilhan siya ng gamot sa sipon, lumabas si Guksun sa ilalim ng malakas na ulan. Ngunit pagdating niya sa elevator ay nakita na siya ni Tianling. Upang hindi niya makita ang gamot sa sipon sa kanyang kamay, mabilis itong itinago ni Guksun. Ngunit napansin ni Tianling ang kakaiba. Lumapit siya at gustong makita ng malinaw kung ano ang itinatago ni Guksun. Nang makita niyang malapit na siyang matuklasan, napilitan siyang yakapin ito. Ang biglaang yakap na ito ay nagpakilig kay Tianling. Dahil sa hiya, mabilis siyang tumakbo pa uwi. Ngunit pagdating niya sa bahay, narinig niya ang katok sa pinto. Lumabas na si Guksun ay nagdahilan lang na humiram ng hairdryer. Nang ibigay ni Tianling ang hairdryer sa kanya at akmang aalis na, tinawag siya nito. Lumabas na sinabi niya na pumunta siya sa kanyang bahay upang kunin ang gamot sa sipon. Upang hindi siya magkasipon, maingat na sinabi ni Guksun sa kanya na hindi na kailangan pang magpalit ng tsinelas. Pagkatapos, maingat din niyang ipinaliwanag ang tamang dosis para sa kanya. Naglakad-lakad si Tianling at biglang may napansin. Lumabas na kararating lang niya mula sa pagbili ng gamot. Ito ay nagpataka kay Tianling. Tutal, ang tanging nakakaalam na maisipon siya ay ang school hottie, ang kanyang matalik na kaibigan sa laro. Naramdaman ni Tianling na nilalagnat siya, kaya ganoon lang ang kanyang hula. Ngunit nang makita niya ang resibo ng pagbili, gusto pa rin niyang subukang siya sa atin. Nag-login siya sa interface ng laro at nakita niyang naglalaro ang school hottie. Para kumpirmahin, tinawagan pa niya si Guksun. Nagdahilan siya na tinatanong ang dosis ng gamot upang subukan kung naglalaro ba ito. Nang marinig niyang walang tunog ng laro sa kabilang linya, saka pa lang siya nakampante. Ngunit hindi alam ni Tianling na ipinahiram ni Guksun ang kanyang account sa isang kaibigan. Kinabukasan, nang sabihin ni Little Demon Flower, halos nawala na ang lagnat niya. Dahil sa pag-aalala, sinabi ni Guksun sa kanya na mag-absent. Ngunit dahil dito, nagduda si Tianling. Kasabay nito, naghihintay si Guksun sa kanya sa gate dahil nag-aalala siya na hindi pa tuluyang gumagaling si Tianling sa lagnat. Nang makita niyang bumili siya ng almusal para sa lahat, lalo lang itong nagpatunay sa hinala ni Tianling. Nang makita niya hindi ito ang almusal na gusto niya, hindi pa rin nawala ang pag-iingat ni Tianling. Direkta niyang iminungkahi na idagdag ang game account ni Guksun. Nang makita niyang hindi ito ang account ng school hottie, saka lang siya nakampante. Nagbiro pa nga siya sa kanya. Ang sinabi ni Tianling ay nagpakaba kay Guksun. Dahil idinagdag ni Tianling ang secondary account ni Jiang Junnan. Pagdating sa kumpanya, nagsimulang ipakita ni Tianling ang kanyang bagong disenyo. Nang makita ang muling paglalabas ng karakter, lubos na nasiyahan ang lahat. Maging ang team leader na karaniwang sumasalungat kay Tianling ay nagsimulang kilalanin ang kanyang kakayahan. Si Tianling ay pinuntirya ng manager ng external effects company nang makita ang kanyang natural na itsura. Hirap na hirap si Tianling na magsalita, ngunit napilitan lang siyang magpanggap na nakikipagtulungan para matapos ang pagkuha ng litrato. Kasabay nito, nakita rin ni Guksun ang post ng kanyang kasamahan sa social media. Nang makita niyang inakbayan si Tianling ng ibang lalaki, mabilis siyang nagpadala ng mensahe dito gamit ang account ng school hottie. Ngunit nang makita niyang halos hindi makapag-type si Tianling sa kanyang reply, naging balisa siya at gustong sumugod sa pinangyarihan. Ngunit nang isipin niya kung pupunta siya ngayon, tiyak na malalaman niya. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nagpadala siya ng mensahe kay Jiang Junnan at tinawagan pa upang itanong kung sino ang lalaki sa litrato. Sa pamamagitan ng kanyang kwento, nalaman niyang ang taong iyon ay isang manyakis at itinuturing si Tianling na target. Ngunit sa bahay ay isang taong takot sa asawa. Upang maging mas masaya ang Halloween, nagbigay din si Guksun ng malaking regalo. Dapat sabihin na magkasama sila sa kwarto, kaya agad na naintindihan ni Jiang Junnan ang ibig sabihin ni Guksun. Kasabay nito, si Tianling naman ay lasing na lasing kaya hindi na siya makatayo ng maayos. Nang makita ni manager Ren si Tianling sa ganoong kalagayan, agad siyang umaksyon, hindi lang hinipo si Tianling sa iba't ibang paraan, kundi balak pa niya itong dalhin. Sa kabutihang palad, dumating si Guksun sa oras at agad siyang sinuntok. Pagkatapos manuntok, dali-dali niyang inalala ang kalagayan ni Tianling. Pagkatapos, dumating din ang asawa ni manager Ren sa pinangyarihan. Nang makita ni Guksun na hinahawakan ng asawa si manager Ren, iminungkahi pa ni Guksun na tawagan ang pulis. Si Tianling, sa kanyang pagkalango, ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyari. Pagkatapos ng pagpunta sa istasyon ng pulis, tuluyan nang nawala ang epekto ng alak kay Tianling at nakita niyang iniligtas siya ni Guksun. Nagpahayag din siya ng pasasalamat, ngunit pagkatapos noon ay nakaramdam siya ng kakaiba, kaya agad siyang umamin. Nang makita niyang tumango si Guksun bilang pag-amin, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Naalala niya ang kanyang pagtatapat na tinanggihan noon at ngayon ay ginagawang tanga pa siya ni Guksun. Agad siyang tumalikod at umalis at hindi niya hinayaang hawakan siya ni Guksun. Hindi pa rin masagot ni Tianling ang paghingi ng tawad ni Guksun, ngunit hinila pa rin siya nito papasok ng kotse. Masasabing, matapos pagalitan ni Tianling si Guksun, para siyang isang asong may nakakagambalang buntot. Pagkatapos, hiniling din ni Tianling kay Guksun na sabihin ang lahat ng bagay na hindi niya alam. Ngunit nang sabihin ni Guksun na ang pangarap ng 100 milyong kabataan ay ang secondary account ni Jiang Junnan, at ang kanyang mga kaibigan sa laro ay lahat ng kaibigan ni Guksun, lalo pang nagalit si Tianling. Naramdaman niyang niloko siya ng buong grupo ng mga
mga lalaki. Bumaba siya ng sasakyan at umalis, at nang makita niyang sumusunod si Guksun, ayaw na niyang pansinin ito. Inamin din ni Guksun na noon pa man ay direkta na siyang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi naniwala si Tianling. Naalala ni Tianling ang nangyari noon at bigla siyang nakaramdam ng galit. Nang makauwi siya, kahit ang express package ay naapektuhan ng kanyang galit at itinapon sa labas. Upang makita kung ano ang reaksyon ni Tianling sa kanya sa sandaling ito, sinadya pa ni Guksun na gamitin ang pagkakakilanlan ng school hottie upang makipag-ugnayan sa kanya. Ano nang gagawin ko? Titingnan ko kung binoblock niya ako. Kailangan kong aminin, Guksun, ikaw mismo ang netizen dito. Hindi ka naman niya binoblock, pero hindi inaasahang ikaw mismo ang nagpapabilis ng takbo. Pagkatapos, tumawag si Jayang Junnan, nagtataka siya kung bakit may sugat sa liig ni Guksun. Pagkatapos magreklamo, tiningnan niya ang mukha ng kanyang kaibigan. Saka lang nag-react si Jayang Junnan. Pagkababa ng telepono, biglang nalungkot si Guksun at napatalon. Lumabas na si Tianling pala ang nasa tabi niya at galit na minumura siya. Kaya, sinadya pa ni Guksun na sumilip sa bintana upang obserbahan siya at nang wala na siyang marinig na ingay. Akala niya ay tulog na ito, ngunit sumigaw ito. Nagulat si Guksun at napalingon nang marinig niyang sinabi nito na hindi niya siya patatawarin. Walang nagawa si Guksun kundi maglinis at matulog. Kinabukasan, nang makita niyang nagbubuhos ng kape si Tianling, ngunit naubusan ng butil, buong pagmamalasakit siyang lumapit upang lagyan ito. Ngunit tiningnan lang siya ni Tianling at abala sa paggawa ng kanyang kape. Nang umiti siya bilang tugon, ang natanggap lang niya ay isang umalis ka mula kay Tianling. Nang makita ito, hindi siya sumuko nang makita niyang naubusan si Tianling ng sandwich. Nagdala rin si Guksun ng isang basket ng mga bagay para sa kanya upang piliin, ngunit tinanggihan. Hindi pa rin sumuko si Guksun nang makita ni Tianling ang dilaw na lollipop na balak niyang bilhin. Muling lumitaw si Guksun. Masarap ang kulay dilaw. Nang marinig ni Tianling ang pagpapakilala ni Guksun, hindi na siya bumili. Nang makita siyang umalis, nagdala din siya ng 2 malaking bag ng merienda pabalik sa opisina. Sa panlabas, sinabi niyang ililibre niya ang lahat. Ngunit sa totoo lang, binili niya ito ayon sa panlasa ni Tianling. Isang segundo matapos marinig ni Hanni na binili ito ni Guksun, agad siyang umalis. Upang muling ma-add si Tianling sa WeChat, nagsimula rin siyang paghaluin ang personal at profesional na buhay. Sa ilalim ng dahilan ng trabaho, hiniling niya kay Tianling na magpadala ng lingguhang ulat at kusang loob na nagdagdag ng WeChat. Nang makita ito, nagkunwari si Tianling na hindi niya nakita at nang hindi na maiwasan, napilitan si Tianling na muling magdagdag ng WeChat. Ngunit nang makita niya ang smiley face na ipinadala ni Guksun, lalo lang siyang nagalit. Kasabay nito, pinalitan ni Guksun ang kanyang pangalan dahil lang sa gusto ni Tianling ng coriander at malakas na lasa, kaya pinalitan niya ito ng siling gustong kumain ng coriander. Ngunit sa tuwing kaharap niya si Tianling, ang tanging natatanggap niya ay ang mapanlait na tingin nito. Lalo na nang mag-date sina Suzeng at Tianling para galitin si Guksun at kusang pumayag si Tianling. Ngunit hindi siya madaling talunin, sinira niya ang date ng dalawa sa isang galaw lang. Nang makita ni Tianling na may nangyari sa ligaw na aso na kanyang inampon, mabilis niyang iniwan si Suzeng. Nang makita niya na may dugo pa ang bibig ng ligaw na aso, sa wakas ay kinausap din niya si Guksun. Ngunit sinabi niya na hindi na kailangan, sinabi lang niya na sa opisina ay magkasamahan sila at pagkatapos ng trabaho ay parang hindi na sila nag-exist. Dahil alam niya kung paano palambutin ang puso ni Tianling, inanyayahan ng kanyang kasama sa kwarto si Tianling na bumalik sa paaralan para dumalo sa anibersaryo. Balak na sana niyang pumayag, ngunit bigla siyang nag-isip kung dadalo ba si Guksun, at tulad ng inaasahan, bumalik din si Guksun sa paaralan. Nakita pa ng kanyang kasama sa kwarto ang pangalan niya sa listahan ng mga natatanging alumni. Kasabay nito, nakatanggap din si Guksun ng imbitasyon sa water polo match mula sa isang junior. Hindi sana dadalo si Guksun, ngunit nang makita niya si Tianling, agad siyang nagbago ng isip. Ang bilis ng kanyang pagbabago ng desisyon ay ikinagulat din ni Jayang Junnan. Sayang at magkalaban sila nang makita ni Tianling na hindi maaasahan si Huang Jai. Napilitan si Tianling na umasa sa kanyang sarili. Hindi inaasahang lumipat si Guksun sa kanyang koponan, kahit na nilayuan niya ito, masaya pa rin siya. Ngunit nang magsimulang maglaban ang dalawang koponan, kitang-kita ang kanyang iniisip. Lumabas na naroon siya upang harangan si Tianling mula sa pagkakasugat. Nang makita niyang tinamaan sa ulo si Guksun, sinabi ni Tianling na hindi siya nalulungkot ay kasinungalingan. Nang makita niyang malakas pa rin ang kanyang loob, naintindihan din ni Huang Jai na nagsisimula na siyang lumambot, lalo na ang kanyang mga paghingi ng tawad pagkatapos ay nagpalambot sa puso ni Tianling. Bagaman hindi niya sinagot ang kanyang paghingi ng tawad, pagka-uwi niya sa kumpanya, tiningnan niyang mabuti ang larawan kung saan hinarangan siya ni Guksun mula sa pagkakasugat. Lalo na nang maglaro muli ang kanyang matalik na kaibigan sa laro, bagamagi sa panlabas ay pinupuntiryan niya si Guksun, ngunit nang magsalita siya ng ilang salita para ipagtanggol, sa wakas ay pumayag din si Tianling. Tahimik lang si Guksun, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang kanyang iniisip. Sa wakas, sa tulong ng kanilang magandang pagtutulungan, nakuha nila ang ulo ng kanilang kalaban. Masayang-masaya si Tianling sa kanyang tagumpay, kaya ginais ding makipag-usap ni Guksun habang mainit pa ang sitwasyon. Ngunit umalis si Tianling kaya hindi niya nakita ang mensahe. Walang magawa si Guksun kundi tahimik na sundan siya. Kaya, pinuntahan ni Guksun si Jayang Junnan, humingi ng tulong upang ayain si Tianling na lumabas. Lumabas na gusto niya itong imbitahan sa hapunan, ngunit hindi inaasahang ang sinabi ni Tianling ay nagpahiyahiya kay Guksun. Waiter, pakiusap, magdala ka ng isang bungkos ng coriander. Salamat, nang makita ni Guksun na kinakain ni Tianling ang coriander na parang pangunahing ulam, nagsimula rin siyang maging maalalahanin at binuhusan siya ng tubig. Ngunit wala siyang natanggap na tugon mula kay Tianling, kaya walang magawa si Guksun kundi humingi ng tulong sa kanyang kasama.
Kinailangang umupo ni Jiang Junnan sa lamesa ng pamilya ng lalaki at nang banggitin ni Guksun ang karakter sa laro na iginuhit ni Tianling, doon lang nagsimulang maging interesado si Tianling. Sabay silang nag-usap tungkol sa kung sino ang nababagay sa karakter ni Lin Zhai sa laro at biglang naging kakaiba ang kanilang pagkakaintindihan. Maging si Jiang Junnan ay hindi na makasingit sa usapan, kailangan niyang aminin na si Jiang Junnan ay parang isang brick kung saan siya kailangan, naroon siya. At ang babae naman ay kakauwi lang mula sa trabaho nang marinig niya na nahihirapan si Hanyi. Pagkatapos malaman ang buong kwento, ang pagiging palaaway ni Tianling ay nagpatigil sa may-ari ng bahay. Tiningnan ni Hanyi si Tianling, puno ng paghanga ang kanyang mga mata, ngunit nang buksan niya ang kabinet ng damit, natuklasan niya ang isang malaking sikreto. Lumabas na nakita niya ang naglalagablab na galit ni Guksun, tila may bago siyang natuklasan na sikreto. Lumabas na kanina lang, nang magdala si Guksun ng milk tea, ay nakita niya si Hanyi na nakatira sa bahay ni Tianling. Ngunit nang makita niya ang suot ni Tianling, natigilan si Guksun. Upang ilihis ang atensyon, ibinigay niya ang nabili niyang milk tea kay Tianling, ngunit hindi niya inaasahang tinanggihan siya nito. Ang laban na ito sa huli ay nagliyab sa katawan ni Hanyi. Bilang isang taong sumusunod sa kanyang asawa, tanging si Guksun lang ang kayang sundin si Tianling. Si Hanyi ay bisita sa bahay, paano naman siya mawawala? Mahusay talagang magsalita si Guksun. Sa isang pangusap lang na bisita sa bahay, pinatunayan na niya ang kanyang posisyon bilang may-ari ng bahay. Pagkatapos niyang gawin ito, kailangan pa niyang tingnan kung nasisiyahan ang ginang ng bahay. Nang makita ni Hanyi ang milk tea na dinala ni Guksun, may napansin siyang kakaiba. Dahil ang milk tea na ito ay mula sa isang sikat na tindahan, na karaniwang kinakailangan mong pumila ng 2 oras para makabili. Upang pigilan si Hanyi na mag-isip ng malalim, mabilis na tumakbo si Tianling. Lumabas na dumating si Guksun upang magbigay ng A50 na tumutulong kay Tianling na maghanda para sa pakikipagtulungan sa Lingyu. Ngunit nang makita niyang kailangan ng password ang A50, nag-aatubiling tinanong ni Tianling si Guksun. Hindi inaasahang ang lalaking mabilis sumagot ng mensahe ay biglang naging mayabang. Ngunit nang isipin niya, pakiramdam niya ay may ginagawang kalokohan si Guksun. Nang i-type ni Tianling ang patawarin mo siya, nabuksan ang A50. Kailangang sabihin, Guksun, ikaw ang pinakamahusay. Ngunit para kay Tianling, ito ay parang isang ticking time bomb. Hindi niya nakuha ang tamang password na kanyang itinakda. Nang makita ito, nagtaka rin si Guksun, tiwalang nag-type ng Little Demon Flower, ngunit mali. Sumunod ay girlfriend, ngunit mali pa rin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Guksun ang pagkatalo. Sa huli, inilagay niya ang parirala na pinakamaliit niyang gustong ilagay. Saka lang bumukas ang EXP. Kailangang sabihin, iba talaga ang labanan ng mga eksperto. Guksun, sa huli ay natalo ka rin kay Tianling. Kinabukasan, paggising niya, kumatok na agad si Guksun sa kanyang pinto. Lumabas na nakatanggap si Guksun ang tawag mula kay Jiang Junnan. Hindi sinasadyang nakita siya ni Manager Jiang. Kaya, upang makuha si Lingyu, nauna siyang kumilos. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iisip ni Tianling dahil kailangan niyang sumakay ng eroplano. Ngunit hindi niya alam na palihim niyang na-upgrade ang kanyang upuan. Lumabas na, mula nang makita ni Hanyi ang guhit ni Guksun sa aparador, sinimulan na niyang suportahan ang dalawa. Habang nakikita niya si Tianling na masikap na gumuguhit, ang tingin ni Guksun ay tila nakadikit sa kanya, puno ng pagmamahal. Gayunpaman, nang makarating sila, bago pa man sila nakumbinsi, nabigo na sila at tinanggihan. Gusto pa ring subukan ni Tianling ng isa pang beses. Hindi inaasahang may lumabas pang mas magandang pagkakataon. Lumabas na biglang nasugat ang kaibigan ni Lingyu. Walang sumusuporta sa susunod na bahagi ng Tai Chi performance. Nang makita ang pagkakataon, mabilis na itinulak ni Tianling si Guksun sa entablado. Nang makita ni Guksun na itinulak siya ng kanyang asawa, napilitan siyang umakyat sa entablado. Hindi niya inaasahan na hindi lang niya masabayan ang mga galaw, kundi napakagaling pa ng kanilang pagtutulungan ni Lingyu. Nang makita ito, muling nagselos si Tianling. Habang nagsiselos pa si Tianling, napansin ni Guksun ang hilig ni Lingyu. Nakita niya ang modelong baril sa baso ni Lingyu. Nang maghahanda na siyang pumasok sa laro, kusang sumali rin si Tianling. Sa ilalim ng koordinasyon ni Guksun at Tianling, napansin din ni Lingyu ang kakaiba. Madalas kayong magkasama, ano? Hindi, ang galing ninyong magtulungan at sinasabi ninyong hindi. Dahil sa pagkakataong ito, nagsimulang magkwento si Tianling tungkol kay Lin Zhai. Nang marinig ni Lingyu na bagay si Lin Zhai sa kanya, sa wakas ay naging interesado siya. Lalo na nang marinig niya si Tianling na nagsasabing ang diwa ng laro ay kahit libu-libong tao, aakyat pa rin tayo. Pagkatapos ay narinig niya ang paliwanag nito sa kahulugan nito. Sa daan ng paggawa ng tatlo na laro, marami tayong nakaharap na pagsubok. Walang naniniwala na kaya natin at maaaring mas mahirap pa ito sa hinaharap. Ngunit hindi iyon mahalaga dahil naniniwala tayo na tama ang ginagawa natin. Ang mga salitang iyon ay nagpahanga kay Guksun, tutal, marami na rin siyang tinanggihan noon. Sa sandaling ito, nahumaling si Guksun sa kakayahan ni Tianling sa kanyang karera. Nang makita niyang siya lang ang nakakaintindi sa kanya, napuno ng kagalakan ang kanyang puso. Pagkatapos, nang makita ni Guksun na palihim na tinitingnan ni Tianling ang paborito nitong keyboard, ngunit hindi makabili, nakaisip siya ng ideya. Nagkunwari siyang humingi ng tulong kay Tianling na pumili ng regalo para sa isang babae, lalo na nang akalain ni Tianling na binibili ito para kay Lingyu. Nagselos siya at agad na inirekomenda ang keyboard na gusto niya. Hindi inaasahan na lahat pala ito ay bahagi ng plano ni Guksun. Pag-uwi, nang makita ni Tianling na dumating na ang regalo, nagsimula siyang mang-asar, binayaran ito ng kumpanya. Kaya, matagumpay siyang nakapagbigay ng regalo kay Tianling. Nang makita ang bagong-bagong keyboard, hindi maipaliwanag ang saya
saya ni Tianling. Kasabay nito, dahil ginagamit ang magkapares na keyboard, kusang lumukot ang mga labi ni Guksun sa isang ngiti. Upang lalong mapalapit kay Tianling, nakaisip siya ng bagong ideya, imbitahin itong sumama sa team building. Ngayon, ang outdoor activity ay sa lugar kung saan sila unang nagkita. Nang makita kung paano nakikipag-ugnayan sina Tianling at Guksun, naging balisa ang senior manager. Sa takot na pahirapan siya ng manager, pinayuhan din siya ng kanyang kasamahan na mag-ingat sa kanyang mga salita. Pagpasok pa lang, nagpasalamat na si Tianling sa manager sa pagpapahintulot sa kanyang matuto sa project department Siyang. Ngunit sinabi ng manager na ang pagkakataon ay dahil sa sariling pagsisikap ni Tianling. Pagkatapos, nang marinig niyang sinabi ni Tianling na hindi niya ipapahiya ang department isa, sinabi naman ng manager na masyado na siyang mapagkumbaba. Akmang aalis na siya nang tawagin siya ng manager. Hiniling niya kay Tianling na gumuhit ng 4 na alagang aso sa loob ng 2 araw. Lumabas na ito ang pangunahing proyekto ng department isa. Upang magandang mailarawan ang alagang hayop ng 4 na pangunahing lalaki, mainat niyang sinabi na masyadong maikli ang oras. Dapat sabihin na mukhang pinupuntirya na si Tianling ng manager. Mabilis na dumating ang araw ng team building at nagsimula na ring umasa si Jiang Junnan. Maaabot kaya ni Guksun si Tianling. Ngunit sa sumunod na sandali ay natahimik siya. Lumabas na nakita niya ang babaeng nagpakilig sa kanya. Kanina lang ay idineklara niyang hindi niya kailangan ng koponan, kaya niyang labanan ang 1-0 tao ng mag-isa. Hindi niya inaasahang binawi niya ang kanyang sinabi nang marinig niyang gustong sumali ng babae sa koponan. Ang eksenang ito ay lalong nagpaskit sa puso ng taong lihim na nagkakagusto kay Jiang Junnan. Lalo na nang bumunot ng koponan, nagkagulo si Jiang Junnan. Nang makita ni Tianling na hawak niya ang asul na card, agad niyang itinapon ang kanyang pulang card. Pagkatapos, nakipagpalit pa siya ng card kay Guksun na gustong magkasama sila sa isang koponan. Hindi inaasahan na ang nakuha niya para kay Tianling ay pulang card. Ang asul na card ay para lang sa pagtulong sa iba. Nang makita niya si Su Zeng, ang lihim na umiibig kay Tianling, nakasama nila sa koponan. Nagalit si Guksun at ang pagtulong na ito ay itinuring na bigo. Lalo na nang makita niya ang interaksyon ni Su Zeng at Tianling, mas lalong nagalit si Guksun. Upang paghiwalayin si Su Zeng at Tianling, lihim na sinaktan ni Jiang Junnan at Guksun si Su Zeng. Upang matapos ang kanyang bahagi ng maaga at makasama si Tianling sa koponan, binalak ni Guksun na makipagpalit ng koponan sa kanya. Kinuha ang dahilan na ang kanyang koponan ay binubuo ng mga baguhan. Sa ilalim ng kanilang maayos na koordinasyon, pinatumba nila ang bawat kalaban. Kung nasaan si Linlin, tiyak na may Saifei na nagpapapansin. Para mapasaya si Linlin, nandaya pa si Naisei. Naku kuya, pwede ba yun? Sa tabi ni Linlin, siya ay ganap na isang maliit na lalaki. Mahusay siyang gumanap bilang isang inosenteng bulaklak, ngunit sa kasamaang palad ay nakatanggap pa rin ng pagtingin ng masama mula kay Linlin samantala. Nang makita ni Junnan na nahihirapan ang babaeng gusto niya, agad niyang iniwan si Eve. Nakikita ang kanyang matalik na kaibigan na pinagsasamantalahan upang matulungan siyang makakuha ng hustisya. Inakay ni Linlin si Eve upang talunin si Junnan. Ngunit bago siya nawala, humingi pa rin siya ng medalya mula sa babae. Pinuntahan ni Eve si Junnan at paulit-ulit itong binaril. Pagkatapos, sa group party, muling naging isang maliit na bata si Eve. Habang pinagmamasdan ang magandang kapaligiran ng Department Siyam. Napahanga si Linlin nang marinig si Linlin na tinawag niya silang mga lalaki. Binago ito ni Eve sa kami. Kahit part-time lang si Linlin, bahagi pa rin siya ng departamento. Nang makita ito, inanyayahan siya ng kanyang kasamahan na sumali sa Department Siyam. Ngunit habang nag-iisip siya, biglang dumating si Boss Jiang. Nang makita si Linlin na nasa party ng ibang departamento, nagalit si Boss Jiang nang walang dahilan. Nang marinig na sinisigawan ang taong mahal niya, hindi mapakali si Eve. Direktang nagharap ang dalawa. Lumalabas na sina Boss Jiang at Sai ay dating magkaibigan sa kolehiyo. Noong panahong iyon, napakalapit nila sa isa't-isa at madalas na magkasamang gumawa ng malalaking proyekto ng laro. Ngunit bukod sa pagkilala sa talento ng isa't-isa, ang lahat ng iba pa ay hindi tugma. Para silang isinilang na magkaiba hanggang sa araw na nagtapos si Boss Jiang, sumiklab ang salungatan. Naghiwalay sila, kaya sa pagkakataong ito upang magpasya kung sino ang mananalo, muli nilang nilalaro ang dart game ng kolehiyo. Sa unang laro, pareho silang magaling. Ngunit sa pangalawang laro, natalo si Boss Jiang. Dahil lang sa isang pangusap, nagalit silang muli. Halos walang makapigil sa away. Pagkatapos ng party, nagwala si Eve na lasing. Nang makita ang susi, sa wakas ay naisakay ni Linlin si Eve sa kotse. Kasabay nito, lasing na lasing din si Junnan, sumisigaw na gusto niyang tawagan ang babaeng gusto niya. Ngunit mali ang tinawagan niya kay Saifei, nagpahayag ng pag-ibig at gustong maging kaibigan niya. Nang marinig niyang pumayag si Eve na maging kaibigan, pumayag siyang maging kaibigan ko. Habang tinitingnan si Junnan sa ganitong paraan, lihim na nagmamahal si Eve sa kanya at nakaramdam lamang ng kapaitan sa kanyang puso. Dahil sa gulat na dulot ng ingay, dumiretso si Linlin sa yakap ni Eve. Ang kanyang sigaw ay naging sanhirin upang tumakbo ang kanyang ina na nakita si Eve. Inakala ng ina na si Eve ay boyfriend ni Linlin na naglalaro ng laro kaya hindi siya masaya. Ngunit nang marinig niyang sinabi ni Linlin na siya ang boss, mabilis na nagbago ang kanyang saloobin. Pagkatapos ay tinanong niya ang pangalan ni Ina at pagkatapos ay tinanong kung mayroon na siyang kasintahan. Upang maiwasan na tanungin ng kanyang ina ang buong kasaysayan ng pamilya ng lalaki sa loob ng 18 henerasyon, pinigilan niya ang kanyang ina at inuwi ito. Ngunit hindi pinalampas niya
ni Inais ay ang pagkakataong mapahanga ang kanyang magiging biyenan. Kinabukasan, maaga siyang dumating upang ipakita ang kanyang pagmamalasakit, lalo na nang marinig niya ang kanyang ina na pinupuri si Eki. Nagulat si Linlin habang pinagmamasdan ang kanyang ina na gumagawa ng paborito niyang tofu para kay Sae. Palagi na lang si Linlin ang nagdududa sa buhay. Sa pagtingin sa interaksyon ng dalawa, naramdaman niya na hindi siya tunay na anak. Ngunit nang makita ng kanyang ina si Eki na binibigyan siya ng yutiao, bigla niyang naalala ang eksena kung paano siya niligawan ng kanyang ama noon. Nang marinig niyang nagtapos siya sa West City no isa high school, agad na nagpakita ng interes si Inay. Dapat sabihin na nakuha ni Inaisay ang loob ng kanyang ina. Mula noon, mayroon na siyang isa pang malakas na katulong sa kanyang paglalakbay upang makuha ang kanyang asawa. Pagkatapos, nagpalitan sila ng contact information. Sa ganitong lalim ng pagganap ni LA, kinutya rin siya ni Linlin na karapat-dapat siyang manalo ng Oscar. Nang makita na aalis na ang ina ni Linlin, nagmadali si Aisay na sabihin na kaya niyang ihatid. Pauwi, patuloy siyang tinititigan ni Linlin, nararamdaman na tila may pinaplano si Aisay laban sa kanya. Lumabas na kinakabahan si Aisay tungkol sa promotion ni Linlin upang mapanatili siya sa Project Department 1. Direktang ginawa siyang art team leader ni Boss Jaya. Ngunit matigas ang ulo ni IA, naniniwala na babalik si Linlin sa kanyang departamento. Kaya, nagpustahan silang dalawa at nang mapagtanto ang panganib, nagmamadaling umuwi si Linlin paglabas pa lang niya ng elevator, namatay ang ilaw at lubos na natakot si Linlin. Walang pagpipilian, humingi siya ng tulong kay Sae upang malaman kung may sumusunod sa kanya. Dinala ni NIA si Linlin sa surveillance room ng residential area, iniisip na makakahanap sila ng suspect. Ngunit sinabi ng gwardya na may virus ang computer at hindi makakonekta ang camera. Walang magawa, nagmungkahi si Tae na tumawag ng pulis. Pagkatapos na mag-file ng report ang pulis, sinisi nila si Edisi. Sa totoo lang, ang girlfriend mo ay umuwi ng ganito kahuli, dapat sinundo mo siya. Na misinterpret, masayang tinanggap ni Inayse ang pagkakakilanlan na ito, at nangako pa na hindi na niya iiwanang mag-isa si Linlin nang umalis sila. Natural na hinawakan ni Inayse ang kamay ni Linlin pauwi. Nakita niyang nag-aalala si Linlin, mabilis na nag-type si Edisi ng kung ano sa telepono ni Linlin pagdating sa bahay. Natatakot pa rin si Linlin. Tinago niya ang kanyang sarili sa likod ng pinto. Ngunit pagkatapos lang nito ay may kumatok. Walang magawa si Linlin kundi dahan-dahang tanggalin ang mga sagabal. Nang makitang matagal ang hindi nagbubukas ng pinto si AA, inakala niya na may nangyari sa kanya. Naghahanda na siyang sirain ang pinto nang buksan ito ni Linlin nang masulyapan niya ang mga nakatambak na gamit. Naunawaan niya na kakagawa lang niya ng isang depensibong kuta. Pagkatapos, sinuri niya ang mga bintana para kay Linlin at isinabit ang kanyang shirt upang markahan. Hindi pa siya nakakita ng ganoong klaseng lalaki na tuso. Dahil lang sa lumitaw ang kababata ni Linlin, agad na naging alerto si AA sa antas isa. Nang makita ang dalawa na magkasama, nagsimula siyang maging mapanlinlang. Ang amoy ng pulbura sa pagitan nila ay talagang tahimik ngunit matindi. Sa pamamagitan ng kanilang pag-aaway, ipinahayag nila ang kanilang pagkadismaya sa isa't isa. Nang marinig si Tangsin na sinabing ihatid niya si Linlin sa trabaho, muling naging sarkastiko si Aith. Iginiit niya na hindi niya kailangan ng ibang tao upang ihatid ang kanyang kasintahan. Binigyang diin din niya na siya at si Linlin ay araw-araw na magkasamang pumapasok sa trabaho. Dahil dito, hindi sumuko si Tangsin. Ipinaalala niya kung paano madalas na nakadikit sa kanya si Linlin noong bata pa sila. Nang marinig ito, tiningnan ni Inaysi si Linlin na may pagdududa. Lalo na nang marinig niya si Tangsin na iniimbitahan si Linlin na maging kanyang kadate sa kasal ng isang kaibigan. Hindi na mapakali si Inaysi. Nang marinig si Linlin na sinabing abala ang kumpanya at marahil ay hindi siya makakapunta. Sinabi naman ni Tangsin na mayroon siyang myocarditis. Kung hindi sasama si Linlin, kailangan niyang pumunta sa ospital. Nang makita ang dalawa na magkasama, sinubukan ni Inaysi na sumingit sa pagitan nila ngunit itinulak siya ni Tangsin. Nang makita si Tangsin na nagkukunwaring kaawa-awa, ganap na naniwala si Linlin sa kanya. Kailangang sabihin na natalo si Inaysi sa pagkakataong ito dahil hindi niya alam kung paano magkunwari na kawawa. Pagbalik sa kumpanya, nakatanggap si Linlin ng mensahe mula kay Tangsin. Agad niyang ipinadala ang mga damit kay Linlin sa pamamagitan ng express delivery service. Nakita ni Jae na ayaw ni Linlin sa mga nakabalot na damit at agad niyang nahulaan na galing ito sa isang taong hindi niya gusto. Nang kumpirmahin ni Linlin, pinayuhan siya ni Jae na kung ayaw niya, huwag na siyang magpatumpik-tumpik pa at tanggihan na lang ng direkta. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naramdaman ni Linlin na may punto ito at dinala niya ang mga nakabalot na damit upang makipagkita kay Tangsin para sa tanghalian. Pagdating ng lunch break, hindi nakita si Linlin. Nagkunwari si Efi na nagtatanong kay Jai tungkol kay Linlin nang makuha ang impormasyon. Pumunta si Efi sa Japanese restaurant, nakita ang dalawa at agad na sumama sa kanilang pagkain. Nang makita ang ginawa ni Enaihi, puno ng pagdududa si Linlin nang makita si Tangsin na nag-order ng Japanese food para kay Linlin. Itinulak ito ni Enaihi at umorder ng isang plato ng cilantro para kay Linlin sa pagkakataong ito. Malaki ang panalo ni Enaihi at hindi pumayag na matalo. Hinila ni Tangsin si Linlin bilang isang kuya. Pinayuhan niya si Linlin na maging matalino sa pagpili ng kasama nang marinig si Tangsin na sinisiraan siya. Nagkunwari si AC na nagrereklamo at umupo sa tabi niya. Dapat sabihin na ang papel na ito ng pagiging mapanlinlang. Mas lalo siyang gumaling sa pagganap. Pagkatapos, sinabi niya na humahanga siya sa kanilang pagiging magkababata at binigyang diin na wala siyang kasintahan mula pa noong bata pa siya. Nagalit si Tangsin na gusto niyang inova, kasabay nito ay kinurot ni Linlin ang hita ni Inaithi. Sa kabila ng sakit, hindi pa rin niya binitawan ang kamay ni Linlin nang lumabas si Linlin para sagutin ang telepono. Bumalik lang sa normal si Ehithi.
Nang makita ang tumpok ng damit na ipinadala ni Tangsin, hiniling niya na ilipat ang bayad sa tsaa. Tumanggi si Tangsin, ngunit sinabi ni Inay Faye na kung hindi niya ito tatanggapin, hindi siya magiging komportable. Nang makita ito, tinanggap ni Tangsin ang pera, ngunit sinadya ni Inay Faye na ibuhos ang chili sauce. Sinira ang set ng damit na amoy Tangsin. Nang makita si Linlin na bumalik, sinadya ni Tangsin na magsumbong. Kuya, hindi ko sinasadya. Saka, nailipat ko na rin ang pera sa kanya. Dapat aminin na sa sining ng seremonya ng tsaa, si Kaylay ay walang kapantay. Dahil sa kanyang galing sa panlilinlang, napauwi ni Inay Faye ang kababata ni Linlin na si Tangsin. Ngunit pagkatapos niyang paalisin ito, may napansin siyang kakaiba. Nakita niya ang isang taong nakaitim, ngunit nang makita niya ng malinaw ang mukha, ito pala ang gwardya ng residential area. Kinabukasan, napagtanto nga ni Inay Faye na may problema ang gwardya, dahil magkapareho ang sapatos ng taong nakaitim at ng gwardya. Upang malaman ang katotohanan, sinubukan niyang magkunwari na nag-iisip at gumawa ng isang plano, kasama si Linlin una, pinakinggan niya ang gwardya sa password ng kanyang bahay. Pagkatapos ay hinayaan niya itong makita na may dala siyang maleta para sa business trip. Sinasadya niyang sabihin sa kanya na si Linlin ay pupunta sa kanyang bahay upang manatili. Gaya ng inaasahan, nagkaaberya ang TS cameras kinagabihan. Pumasok ang taong nakaitim sa bahay ni Inay Faye. Masaya ka ba? Pinasuko ni Inay Faye ang lalaki sa isang galaw. Lumabas na ang sumusunod kay Linlin ay ang gwardya ng residential area. Sa sobrang pagkasabik, aksidenteng nasaktan ni Linlin ang paa ni Inay Faye. Nang makita ang gwardya na nahuli, hindi napigilan ng pulis na purihin ang kakayahan ni Inay Faye sa pag-imbestiga. Pauwi, nakita ni Linlin ang kanyang biyena na tumatawag kay Inay Faye. Nagulat si Linlin ngunit narinig niya ang boses ng kanyang ina. Naramdaman niya na ang paraan ng pagbibigay ni Inay Faye ng pangalan sa contact ay nakakalito. Nang makita niya si Inay Faye na gumagalaw ang kanyang balikat, nahulaan ni Linlin na marahil ay nasugatan siya. Pagdating sa bahay, agad siyang nagpahid ng gamot kay Inay Faye. Bagaman pinagalitan niya ito sa kanyang labi dahil sa kanyang kapabayaan, nag-aalala siya sa kanyang puso. Nang makita niya si Inay Faye na sinasamantala ang pagkakataon upang tuksuhin siya, naging matigas muli si Linlin. Parang magkasintahan na nag-aaway ang dalawa. Matapos tulungan si Linlin na suriin ang bintana at matiyak ang kaligtasan nito, aalis na sana si Ace. Tiningnan siya ni Linlin at nagtanong sa sarili kung gusto siya nito, ngunit agad niyang inalis ang ideyang iyon. Sa kumpanya, nakatanggap si Linlin ng mensahe mula sa kanyang in-game friend. Lumabas na gusto ni Junnan na ipakilala ang kanyang girlfriend sa lahat. Nagulat si Linlin sa balitang ito at nagmadaling tawagan si Ace. Nang makita sina Junnan at Panpan na magkasama, hindi rin komportable si Linlin. Sa wakas ay napagtanto ni Maimai si Flower. Para kay Sai Eve, pinuri ni Linlin si Maimai na mas magaling maglaro kaysa kay Junnan. Nang makita si Junnan na ipinagmamalaki ang kanyang girlfriend kung saan-saan, nagsimulang pagparesi ni Maimai sina Saisi at Linlin para maging masaya ang kanilang mga kaibigan. Nagmadali si Maimai na pumasok sa banyo. Nagpatuloy si Ignafi sa pagpapakita upang makuha ang atensyon. Ipinapakita ang lahat ng uri ng paraan upang mapahanga. Ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan siya ni Linlin sa oras na ito. Dinala ni Zong ang isang pepper spray para sa kanya. Nag-aalala siya na sinusundan si Linlin noon at hindi siya ligtas. Kahit na nahuli na ang masamang tao, binigyan pa rin niya ito ng isang bote para sa self-defense. Nang makita niya na may ibang nakakuha ng atensyon ni Linlin, walang awa si Irene. Binatikos niya ang pepper spray at nakita si Linlin na tumatanggap ng regalo mula kay Zong. Muling nagplano si Irene na balak siyang talunin sa laro. Nakatanggap ng senyales, iminungkahi ni Junnan na maglaro sila ng meron o wala. Bawat isa ay mailimang buhay at sa simula pa lang ay nawalan na ng isang daliri ang lahat dahil kay Saisi. Ngunit nang marinig na nanalo si Zong sa isang kompetisyon ng calligraphy noong kabataan niya, napahanga si Linlin agad na ipinagmalaki ni Inayfi ang kanyang taas na mahigit 187 sentimetro upang makuha ang atensyon niya. Matapos ang ilang rounds, malinaw na si Zong ang nangunguna at napakalakas niya kaya isang daliri na lang ang natira kay Saisi. Upang hindi matalo, ginamit ni Inaysay ang kanyang huling alas. Wala pa akong nagiging karelasyon at ako rin. Nang makita si Inaysay na malapit ng matalo, nagbigay si Junnan ng ideya. Sa tulong ng lahat, nanalo si Kaifei sa laro. Nakita niya si Zong na puno ng hamon upang pigilan si Zong na umamin kay Linlin. Inakap ni Inayfi si Zong at kinuha ang kanyang telepono. Tulad ng inaasahan, pagkatapos kumuha ng litrato, naubos ang baterya ng telepono. Kaya, sinadya ni Zong na lumabas upang manghiram ng power bank. Hindi niya alam na pagkatapos ng pagtitipon, inuna ni Inayfi ang kaligtasan ni Linlin at binigyan siya ng set ng 3 gamit. Una ay ang smart lock na maaaring ikonekta sa telepono. Sa anumang oras, malalaman mo ang nangyayari sa labas ng pinto. Nang marinig si Linlin na nagsabing may gumagalaw, paano kung wala ako sa bahay? Nagmungkahi din si Efi na maaari itong ikonekta sa kanyang telepono. Ngunit naging kakaiba ang pakiramdam ni Linlin. Kakaiba saan, parang device na nakakakita ng kabit. Nang makita ito, hindi rin nagalit si Inaitay. Inilabas niya ang alarm sa pagtagas ng tubig at ang baseball bat. Nang makita ang pagiging maalalahanin ni Inaitay, hindi napigilan ni Linlin na tuksuhin siya na pareho silang maalalahanin ni Inaitay at ng kanyang lola. Kailangang sabihin na ang paraan ng pagsasama ng dalawa ay talagang katulad ng magkasintahan. Kinabukasan sa kumpanya, muling naharap si Linlin sa isang hamon. Dahil sa hindi magandang koordinasyon ng oras ng dalawang departamento, nagkaroon ng problema sa paggawa ng pelikula
pelikula ng Lingsu at sinisi niya ang kanyang sarili upang matugunan ang pinsala. Tinalakay din ni Linlin ang solusyon kay Fanxing. Upang mabawi ang nawawalang bahagi ng paggalaw ni Lingsu, iminungkahi ni Linlin ang optical motion capture. Dahil sa pakikipag-ugnayan ni Linlin sa iba't ibang paraan, natapos din sa wakas ang paggalaw ni Lingsu. Pagkatapos, nangako rin si Linlin kay Sai na aayusin niya ang oras sa hinaharap. Ang pagtitiyak ay nangangahulugan na kailangan niyang pumili. Pagdating sa bahay, nagkaroon ng kaguluhan si Linlin dahil sa sinabi ni Inay. Hindi niya alam kung dapat ba siyang pumunta sa project department siyang. Kinabukasan, gumamit pa siya ng coin toss para magdesisyon. Ngunit hindi niya inaasahan na mapupulot ng boss ang barya. Lumabas na narinig ng boss ang lahat ng sinabi ni Linlin nang makita ang nalilitong mukha ni Linlin. Sinabi rin ng boss na ang coin toss ay hindi ang huling resulta. Hanggang ang ginagawa niya ay sumusunod sa kanyang puso. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Nang makita ang barya na mahigpit na hawak sa kanyang kamay, sa wakas ay nakapagdesisyon si Linlin. Ngunit nang sabihin niya kay Boss Jiang na gusto niyang umalis, gaya ng inaasahan, tinanggihan siya nito. Tinanggihan si Linlin at kahit ang pagkain niya ay nasira. Samantala, nang marinig ni Junnan na gustong pumunta ni Linlin sa project department siyam, nagbigay siya ng balita. Nang makita si Linlin sa ganoong kalagayan, nagtanong din si Junnan kung kailangan niya ng tulong. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi si Aka dahil naniniwala siyang makakaya ni Linlin na sumali sa project department siyam ng mag-isa. At tama nga, hindi nagtagal ay nakuha niya ang pagkakataong ito. Lumabas na inimbitahan ni Wu Minghua si Linlin na dumalo sa offline meeting ng mga artist. Dinala pa niya ang pirma ni Wu Minghua kay Jai. Tuwang-tuwa si Jai at nagulat din na gustong makipag-ugnayan ni Boss Jiang kay Wu Minghua. Ngunit walang shortcut. Hindi alam ni Linlin na ang hindi sinasadyang pahayag ni Jai ay nagbigay sa kanya ng ideya. Lumabas na gusto niyang tulungan si Boss Jiang na pirmahan ang kontrata kay Wu Minghua. Ano man ang mangyari, kailangan ding ipahayag ang proyekto ng Love Broker. At si Wu Minghua ang pinakamahusay na kandidato. Kaya umalis si Linlin sa project department isa. Kasabay nito, matagal nang hinihintay ni Inay si Linlin nang makita niya si NAC na nakabukas ang mga kamay. Inakala ni Linlin na gusto niya siyang yakapin. Ngunit hindi niya inaasahan na kukunin ni Inay ang kanyang kahon ng mga gamit. Pagdating pa lang ng dalawa sa pintuan ng project department siyam, nagdala agad si Zong ng sariwang bulaklak upang ibigay sa kanila upang pigilan ang dalawa. Sinadya pa ni Inay na dumaan sa pagitan nila. Nang makita ang interaksyon ng dalawa, nagalit siya, ngunit wala siyang magawa. Upang ipakita ang kanyang presensya, binanggit din ni Inay ang taya. Ngayon na si Linlin ay nasa project department siyam na, nangangahulugan ito na nanalo siya. Kaya iminungkahi ni Inay na sumama sa kanya si Linlin sa isang lugar. Tinawagan niya ang may-ari ng bahay, ngunit hindi ito interesado, at ang tagapag-ayos ay tapos na sa trabaho. Walang pagpipilian, hinanap ni Linlin ang kanyang kasama sa bahay upang makitulog. Ngunit ang kanyang kasama sa bahay ay umuwi na sa probinsya, kaya para hindi matulog sa labas. Kumatok lang si Linlin sa bahay ni Inay. Pagkatapos niyang suriin, kinumpirma niya na naubusan ng baterya ang code lock. Nang marinig si Linlin na gustong manatili sa isang hotel, ngunit naiwan niya ang kanyang sa bahay. Nagmamadali ring inanyayahan ni Inay si Linlin na manatili sa kanyang bahay. Ngunit nang makita niya ang rosas na tsinelas na inilabas niya, nagsiselos si Linlin at diretsong sinabi na gusto niya ng tsinelas na isang sukat na mas malaki. Parehong matigas ang ulo ang dalawa, ngunit hindi inaasahan na pagkatapos ay hindi lamang sila nakahanap ng magkapares na baso, kundi pati na rin ng lover, pillow. Pagkatapos maghilamos ni Linlin, inanyayahan din siya ni Inay na manood ng horror film. Dapat aminin na napakaraming plano niya. Nang makita ang eksena sa pelikula, halatang kinakabahan si Linlin, ngunit hindi inaasahan na nagsimula na si Eve. Nang makita na hindi gumana ang taktikang ito, ginamit niya muli ang lumang taktika. Ano ang ginagawa mo? Napakahina ng boses para sundan ang aking asawa. Say, talagang bastos ka. Nang makita ang nakakatakot na eksena, nagsimula na ring matakot si Linlin. Ngunit nang sabihin ni Inay na lumapit siya ng kaunti, nagkunwari siya na hindi natatakot. Si Say ay natakot at nang makita niyang matagumpay ang kanyang plano, hindi niya masabi ang kanyang kagalakan. Ngunit natatakot pa rin si Linlin dahil narinig niya ang tunog ng paghila. Ito ang dahilan kung bakit napagod si Linlin pagkatapos, naramdaman din niya ang pagyanig ng sofa, kasama ang takot sa kanyang puso. Nang tumama ang kurtina sa ulo ni Linlin, hindi na siya makatiis. Para mapanatili ang kanyang imahe, nagkunwari si Linlin na matutulog na at umalis. At nakita naman ni Inay ang telepono ni Linlin sa siwang ng sofa. Kinabukasan, hindi lang masarap na almusal ang inihanda ni Inay para kay Linlin, kundi pati na rin ang mga malinis na damit para palitan. Ngunit nang makita niya ang mali, hindi na mapakali si Linlin upang mapigil siya. Nagbuhos lang siya ng tubig, ngunit nakita niya ang magkapares na baso na nakita niya kagabi. Nagkunwari si Linlin na ayaw niya dahil pangit ito, hanggang sa sinabi ni Inay na ito ay kay Junnan. Dahil sinabi ng kanyang girlfriend na pangit ito kaya hindi niya kinuha. Pagkatapos, narinig ni Linlin na ang lover, pillow at ang mga unan sa silid ay kay Junnan. Ngunit nang banggitin ang rosas na tsinelas, diretsong sinabi ni Inay na sinadya niya itong bilhin para kay Linlin nang malaman ang katotohanan. Sa wakas ay sumaya rin siya. Papunta sa trabaho, nakatanggap si Linlin ng tawag mula
sa kanyang kasama sa bahay. Nang malaman niya na nanatili siya sa bahay ni Inaisay kagabi, ano pa ba kung hindi mo siya gusto? Tunay nga na matalik na kaibigan, isang sulyap lang at alam na ang katotohanan. Ngunit labis na nalungkot si Zong, at nang makita niya si Linlin, balak niya sanang batiin, ngunit naaalala niya ang tawag kagabi. Lalo na nang makita niya ang malawak ng ngiti ni Ai, labis na nainis si Zong. Kasabay nito, si Linlin, na nagtatrabaho, ay tumingin kay Sai at bigla niyang naaalala ang sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi rin niya napigilan ang magduda kung gusto ba talaga siya ni Inaisi. Ngunit nang makita niya si Linlin at Zong na umalis, hindi rin siya mapakali at nagsimula pa siyang ilapat ang kanyang kamay sa pinto upang makinig. Nang makita niya ang tatlo na masayang nag-uusap, galit siyang umalis. Nang tingnan niya ang kurtina at nakita si Linlin na bumalik, dali-dali rin siyang nagtanong ng balita. At ang pagkakataong ito na hindi pagkakaintindihan ng dalawa ay nagmula sa mga ina nilang dalawa. Lumabas na ang ina ni Linlin para pagsamahin ang dalawa, nakipagtulungan sa ina ni Inay, bumili ng tiket para sa isang couple talk show para sa kanila. Ngunit hindi alam ni Inay na si Linlin ang kanyang blind date, kaya agad siyang tumanggi. Hindi lang siya nag-retouch, kundi nag-ayos din ng kanyang buhok. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi niya nakita si A. Balak sana ni Linlin na mag-text upang magtanong, ngunit naramdaman niyang masyado siyang nagmamadali. Hindi niya alam na sa oras na ito ay nakikipag-usap pa rin si A tungkol sa trabaho sa kumpanya. Nang makita na papalapit na ang oras, wala nang nagawa si Linlin kundi tawagan ang kanyang ina. Nagtanong kung kailan darating si A. Kasabay nito, nakita ni Tantan ang sticky note sa computer ni Linlin at napagtanto na may mali. Lalo na nang marinig niya ang kanyang ina na nagsasabing ang kanyang blind date ay katrabaho niya at ang kanyang ina ay may apelyidong Blue. Sa wakas, hindi na napigilan ni Inay ang kanyang sarili. Tinawagan niya si Linlin, ngunit ang telepono ay nagpapakita na patay na. Matagal na naghintay si Linlin, ngunit hindi pa rin dumating si Inay. Naramdaman niya na baka sa pagkakataong ito ay nag-iisa lang siya. Kinagabihan, nakita niya si Inay sa ilalim ng gusali at galit na galit si Linlin kaya hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy ang dalawa, isang humahabol, isang tumatakbo. Balak sana niyang umuwi, ngunit bigla niyang naalala na sira ang lock ng kanyang pinto at hindi pa naaayos. Balak sana niyang tumawag ng locksmith, ngunit naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Kaya tiningnan ni Inaisi si Linlin na sirain ang lock ng mag-isa. Sa ganoong paraan, inilabas niya ang lahat ng kanyang pagkabigo sa lock na iyon. Kahit nang makipag-ugnayan siya sa locksmith, hindi pa rin humupa ang kanyang galit. Nang makita ng locksmith ang sirang lock, hindi niya mapigilan ang mapahanga sa lakas nito. Talagang may pera para makabili ng pera. Nang makita niya si Inaisi na pumasok, sinisiri ni Linlin si Inaisi na may bahay, ngunit hindi umuwi. Sa sandaling iyon, itinulak ng locksmith si Faye sa loob. Dapat sabihin na ang dalawang ito ay talagang isang pares na sinusuportahan ng maraming tao. Nang sabihin ng locksmith na naayos na ang pinto, nagmamadaling hinila ni Linlin si Faye upang umalis. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya mabuksan ang pinto, parang hindi pa rin naayos ang kandado. Nang makita ang eksenang ito, tuwang-tuwa si Efi sa kanyang puso dahil may dahilan siya upang manatili sa bahay ni Linlin ng magdamag. Nang marinig niya ang tagapag-ayos na sinabing bukas pa lang siya makakabalik sa trabaho, galit na galit si Linlin anuman ang sabihin ni Linlin, sumang-ayon si Efi na manatili. Ngunit nang sabihin ni Linlin na umakyat siya sa bintana upang umuwi, nag-aalangan si Efi. Walang magawa, nagpatuloy lang siyang humingi ng paumanhin. Nang aksidenteng matisod siya sa isang libro at alam na alam niya ang ugali ni Linlin, nagsimula si AFA na humingi ng paumanhin ng taos puso. Sa wakas, naresolba rin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Dahil lang sa nanatili siya sa bahay ni Linlin ng isang gabi, natural na itinuring niya ang kanyang sarili bilang master ng bahay. Mula kagabi, nang makita niya ang larawan na ipininta ni Linlin sa kanyang sarili sa aparador. Sa wakas, naintindihan niya kung bakit labis siyang nabalisa kanina. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding pagsisisi. Kinabukasan, habang tinitingnan si AFA na natutulog ng mahimbing, online na ang obsessed with money na si Linlin nang makita ang makapal at mahabang pilik mata ni Ene, hindi niya napigilan ang hawakan ito. Ngunit ang paghawak na ito ay hindi lamang nakagising sa kanya, kundi pati na rin ang buhok ni Linlin ay nasabit sa zipper ng sofa. Lubos na nataranta si Linlin dahil sa pagkakamali, ngunit kalmado si Ete na tinulungan siyang tanggalin ang kanyang buhok. Upang hindi mahulog si Linlin, mahigpit din niya itong niyakap. Dapat aminin na si Ete ay isang napakamaalalahaning tao. Pagkatapos niyang alisin ang buhok, nahihiyang nagmamadaling tumakas si Linlin, ngunit bigla niyang napansin na nilabhan na niya ang kanyang mga damit. Pagbalik sa kumpanya, biglang gumawa si Ete ng isang mahalagang desisyon na baguhin ang petsa ng pag-upload ng video ng anunsyo ng HIPD. Ang biglaang desisyong ito ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa mga miyembro ng board. Bagaman sinabi ni Inay na magsusumite siya ng bagong video ng anunsyo sa loob ng 5 araw, hindi pa rin nasisiyahan ang board. Nang marinig siyang sinabi na kung hindi siya magsusumite ng video ng anunsyo sa loob ng 5 araw, siya ang mag-iisang mananagot. Pansamantalang pinatawad ng mga shareholder si Inay. Ang dahilan kung bakit binago niya ang petsa ng pag-post ng ad ay dahil napanood niya ang panayam ng kanyang kaklase na kasama niya sa parehong industriya.
niya. Mula sa panayam ng kanyang kaklase, nakita niya ang mga pagkukulang ng larong Hipdi, kaya ipinagpaliban niya ang pag-post ng ad. Pagkatapos, pinag-usapan nilang magkasama ang mga kahinaan ng Hipdi. Nang makita ni Qianling si Guksun na stress sa trabaho, hindi maiwasan ni Qianling na malungkot. Nagmungkahi siyang maglaro ng trivia para matulungan si Guksun na makapagpahinga. Nang makita niyang hindi na nalulungkot si Guksun dahil sa trabaho, hindi pa rin mapakali si Qianling. Hindi lamang niya kusa na niyakap si Guksun, kundi inalo pa niya ito. Nang bumusina ang driver sa likod, saka lang niya napagtanto. Umuwi siya na ang balak sana ay tawagan siya para kumain, ngunit nakita niyang patay ang ilaw sa bahay niya. Lumabas na dahil inihatid niya si Qianling pauwi, bumalik si Guksun sa kumpanya para tulungan ang kaibigan. Nagsimulang magsaliksik si Qianling. Kinaumagahan, nang makita niyang walang ideya ang mga kasamahan niya, buong tapang na nagbigay ng kanyang opinyon si Qianling. Pagkatapos marinig ang kanyang ideya, lumiwanag ang mga mata ni Guksun. Mula sa kanyang mungkahi, sunod-sunod na nakaisip ng mga bagong ideya ang mga kasamahan. Sa huli ay nalutas ang mga kakulangan ng Hipdi. Gayunpaman, pinalaki nito ang dami ng trabaho para sa art design team. Nang makita niya ang lahat na naghahati ng trabaho, gusto sanang sumubok ni Qianling, ngunit wala pa siyang karanasan at natatakot siyang makaapekto sa progreso. Gayunpaman, nang ipasa ni Fanxing ang trabaho sa iba, sinabi pa rin ni Qianling na gusto niyang tumulong. Nang marinig niyang binibigyan siya ni Fanxing ng trabahong may kinalaman sa disenyo, napuno siya ng motibasyon. Patuloy siyang naghahanap ng materyales at humingi ng payo mula sa kanyang mga superior. Sa huli ay nakagawa siya ng sandata na ikinatuwa niya, ngunit tinanggihan ito ng tatlo modeling team. Lumabas na hindi malinaw na nakasaad sa sandata na idinisenyo niya kung anong material ito. Nagdulot ito ng mas maraming trabaho para sa tatlo modeling team. Nang makita niyang malungkot si Qianling, muling lumitaw si Suzeng. Sinabi pa niyang may kaunti siyang alam tungkol sa tatlo modeling at pwede niyang tingnan para sa kanya. Habang naghahanda siyang tingnan, dumating si Guksun. Nang makita niyang nagbabangayan ang dalawa, tinanggihan silang pareho ni Qianling. Nang maglaon, narinig niya si Suzeng na nagtanong kay Qianling kung gusto nitong uminom ng tsaa. Nagsimulang mapansin muli ni Qianling na hindi maganda ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nagdahilan siyang may ideya siya at tumakbo. Pagkatapos ng mga pagbabago, natugunan nila sa wakas ang mga kinakailangan ng tatlo modeling team. Ang ad para sa larong Hipdi ay handa na ring ilabas. Bagaman pagod ang lahat, napuno sila ng pakiramdam ng tagumpay. Ngunit paglingon, nakita ni Qianling si Guksun na umiinom ng gamot. Natakot siyang masama sa kalusugan ni Guksun ang labis na pagpupuyat, kaya nagmamadali rin siyang binalaan ito. Naglakas loob si Qianling na maging driver. Habang tinitignan si Guksun na mahimbing na natutulog, nakaramdam si Qianling ng awa. Para mas makatulog pa siya, nagmaneho si Qianling paikot-ikot. Ngunit dahil sa malawak na pagliko, nasira niya ang pampublikong ari-arian. Sa kabutihang palad, mabilis na humingi ng tawad at nagbayad si Guksun kaya natapos ang lahat. Hindi inaasahan, nag-alok si Qianling na magbayad ng kalahati ng bayad pinsala. Naguluhan si Guksun. Nang makita ni Qianling na naaalala pa ni Guksun ang mga sinabi niya habang lasing, sa kanya lang nalaman na nagpapanggap lang ito noon na lasing. Kasabay nito, hindi na balansehin ni Jayang Junan ang kanyang trabaho at pag-ibig kaya naghiwalay sila. Nang makita niyang sinasaktan niya ang kanyang sarili dahil sa pagkabigo sa pag-ibig, hindi na mapakalisik si Ni na lihim na umiibig sa kanya. Para mapasaya siya, sinabi niya kay Jayang Junan na tapakan ang mga lobo para mailabas ang kanyang emosyon na nagpabuti ng muod ni Jayang Junan. Sa simula ay nahihiya pa siya, ngunit nang sunod-sunod na pumutok ang mga lobo, unti-unting lumuwag ang pakiramdam ni Jayang Junan. Ngunit pagdating pa lang sa kumpanya kinaumagahan, nakatanggap na si Guksun ng masamang balita. Ang display area para sa Hipdi ay kinuha ng boss, lumabas na ang matchmaker ng boss ay nag-anunsyo lang. Sa loob ng mahigit 10 oras, daan-daang libong tao na ang nag-top up. Dahil sa kita, napilitan ang kumpanya na isuko ang Hipdi para hindi masayang ang pagsisikap ng buong team. Nagdesisyon din si Guksun, lumabas na plano niyang ilabas ng maaga ang ad ng Hipdi. Sa ilalim ng pagsubaybay ng lahat, opisyal na inilabas ang ad ng Hipdi. Pagkakapost pa lang, marami na agad ang nagkagusto. Nang makita ang mga positibong komento, masaya ang lahat, ngunit hindi nasiyahan ang boss. Lumabas na gusto ni Guksun na gumamit ng mas malaking espasyo sa display upang ipahayag na hindi lamang sila gumagawa ng E3, kundi gumagawa din sila ng E3. Nang marinig ang sinabi ni Guksun, nanahimik ang boss dahil nagkataon na tugma ang kanyang ideya sa kanya. Nang lumabas si Guksun, kinakabahan ang lahat, natatakot na hindi makuha ang display space. Ngunit hindi inaasahan, ang isang pahayag ni Guksun na humihiling ng oras upang ayusin ang display space ay lubos na nakapagpakalma sa lahat. Ang lahat ay sabik na naglakad patungo sa boss at nagtalo ang dalawang panig tungkol sa issue ng display area. Nang makita nilang umalis ang mga tao ng Project 1, tuwang-tuwa ang lahat. Pagkatapos mapanood ang ad ng Hipdi, sa wakas ay pinalakpakan ng boss si Guksun at pinuri ito. Si Guksun, bilang tagalikha ng laro, ay umakit din ng ibang mga tagahanga. Nang makita niyang lumitaw ang kanyang mga karibal, lumapit din si Xiao Lajiao at pagkatapos niyang paalisin ang dalawang karibal, nakita niyang may ibang babae na naman si Guksun.
Nagselos siya at sinubukan niyang paghiwalayin sila sa pamamagitan ng paglalaro ng isang laro ng mga dalaga na hindi angkop sa kanya. Pagkatapos niyang simulan ang pagsusulit, muling lumitaw si Suzeng na naging dahilan ng pagsiselos ni Guksun. Lalo na nang marinig nila na si Qianling ay magpapaalam sa kanyang pagiging single sa loob ng 3 araw. Pareho silang kinabahan. Nang makita niya ang galit sa kanilang mga mata, pakiramdam niya ay hindi maganda ang sitwasyon. Ngunit sa daan pa uwi, sinasadya ni Qianling na banggitin ang nakaraang pagsusulit. Hindi niya alam na matagal na pala itong naghanda para umamin at para makagawa ng sorpresa. Pinapunta niya muna si Qianling sa itaas. Nang makita niya ang sorpresa sa harap niya, masaya siya. Tumingin siya sa paligid para hanapin si Guksun, ngunit si Suzeng ang dumating. Nang makita niyang ito ang lalaki, agad siyang nadismaya. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Qianling, nahulaan ni Suzeng ang kanyang sagot at bagaman malungkot, hindi siya nagsisisi dahil nagsumikap siya para sa pag-ibig. Upang magpaalam sa pag-ibig na ito, niyakap ni Suzeng si Qianling, ngunit ang yakap na ito ang naging sanhi ng pagkalito ni Guksun. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay wasak siya. Pagka-uwi, nang makita niya ang sorpresang inihanda niya para sa pag-amin ng pag-ibig, si Guksun ay labis na nasaktan at hindi makapagsalita. Hanggang sa tawagan siya ni Jayang Junan para magtanong kung naging matagumpay ba ang pag-amin, saka lang natauhan si Guksun. Nagreklamo pa rin si Jayang Junan tungkol sa katigasan ng ulo ni Guksun. Matagal na niyang ibinaba ang telepono, lumabas na si Qianling ang nagdala ng hapunan. Natatakot siyang matuklasan ni Qianling ang sorpresang inihanda niya, kaya mabilis niyang pinatay ang ilaw. Sa huli, nag-post pa siya ng kaakit-akit para ilihis ang atensyon ni Qianling. Pagkatapos, nang marinig ni Qianling na tama ang pagsusulit dahil may umamin ng pag-ibig kanina, kaya nagkaroon sila ng relasyon. Agad na ibinigay ni Guksun ang kanyang password sa pagbabayad kay Qianling. Nang makita niyang ganoon siya katapat, ibinigay din ni Qianling ang kanyang password kay Guksun. Dapat sabihin na si Guksun ay talagang marunong magtago ng sekreto. Bagaman sa bahay ay magkasintahan sila, sa kumpanya ay lihim silang magkasintahan. Maaari lamang silang magpalitan ng lihim na sulyap. Kahit na malapit sila sa opisina, may mga hindi inaasahang bisita pa rin. Nang makita ni Qianling si Guksun na natutulog pa rin na nakakunot ang noo, bigla siyang nakaramdam ng sakit. Plano sana niyang hayaan itong magpahinga, ngunit hindi sinasadya ay nagising niya ito. Sa huli, bumagsak pa siya sa kandungan ni Guksun. Nang akma na silang magkakaroon ng karagdagang kilos, nahuli sila ng kanilang kasamahan. Bagamat nakasuot siya ng salamin dahil hindi siya nakakakita sa hindi pa rin siya nakatakas sa paghihiganti ni Guksun na ginawang personal na usapin ang bawat isa. Pagkatapos, salamat sa benepisyo ng pagiging single, nakakuha din si Qianling ng kanyang paboritong blind box. Ngunit hindi ito ikinatuwa ni Guksun dahil pakiramdam niya ay mas mababa siya sa isang blind box. Nang makita niyang galit si Guksun, nagsimula siyang lambingin ito. Nang marinig ni Qianling na gusto niyang bilhan siya ng telepono, hindi nasiyahan si Guksun dahil kung mailalabas na bagong modelo, kailangan din niya itong bilhan. Dapat sabihin na madali siyang suyuin, ngunit nang akma na siya ang hahawakan ang kanyang kamay, tinanggihan siya ni Qianling. Lumabas na dumating si Huang Jai. Nang makita niyang magkapareho ang kanilang suot na jacket, naghinala si Huang Jai kung ito ba ay couple shirt. Dahil dito, halos mahimatay sa tuwa si Guksun sa tabi niya. Upang ilihis ang atensyon ni Huang Jai, sinabi na lamang ni Qianling na sinabi ng boss na iimbitahan niya ang buong department ng kape at pumunta siya doon upang tulungan siya. Dahil sa isang kasintahan na nagkakalat ng impormasyon tungkol sa kanya, si Guksun ay halos hindi makapagsalita. Nang makita niyang talagang hindi siya tinulungan ni Guksun sa pagbitbit ng kape, nanahimik na lamang siya. Ngunit pagkatapos noon, kinuha ang kape mula sa kanyang kamay. Lumabas na gusto ni Guksun na ipahayag ni Qianling ang kanilang relasyon sa social media. Kung hindi ito maaaring ihayag sa kumpanya, ihahayag ito sa ibang lugar. At nga, pagdating pa lang sa kumpanya, opisyal na nag-anunsyo si Qianling. Nang makita ni Guksun ang post ni Qianling, sumagot din siya. Talagang bagay sila, si Qianling ay nagpo-post tungkol sa hot boy at si Guksun ay nagpo-post tungkol sa hot girl. Pagka-uwi, para mas makuha ang atensyon ni Guksun, naghanap si Qianling ng mga maliit na tip tungkol sa pag-ibig. Nag-spray siya ng pabango sa kanyang buhok, ngunit hindi inaasahang pinabahing siya ni Guksun dahil dito. Lumabas na bigla siyang itinulak ni Qianling sa dingding. Ngunit nang akma na silang maghahalikan, bumahing muli si Guksun. Bagaman hindi sila naghalikan sa pagkakataong ito, nakaisip siya ng paraan. Nagdahilan siya na manghiram ng hair dryer para makapasok sa bahay ni Qianling. Bagaman maganda ang pag-ibig, nagkaroon naman ng problema ang pagkakaibigan. Lumabas na ito ay dahil sa nakaraang paglabat. Biglang umalis si Guksun nang hindi nagpapaalam, kaya pakiramdam ni Jayang Junan ay hindi siya nito itinuturing na kaibigan. Bagaman perpektong nalutas ang problema sa paglabag, nanatili pa rin ang pagkakasalungatan sa pagitan ng dalawa. Nang makita ang eksenang ito, labis na nag-alala sina Qianling at Sinyi. Para malutas ang problema sa pagitan ng dalawa, nakaisip si Sinyi ng isang plano. Sinadya niyang banggitin ang pag-aaway ni Guksun at Boss Jayang sa harap ni Jayang Junan. Bagaman sa simula ay hindi siya nagbigay pansin, nang marinig niyang sinaktan ni Boss Jayang si Guksun, hindi na siya mapakali. Ang Jayang Junan na ito, tumakbo siya ng 100 metro papunta sa meeting room, ngunit
wala siyang nakita. Hanggang sa makita niya si Guksun na buo sa harap niya, saka lang kumalma si Jiang Junan. Sa huli, nagkabati rin sila. Matapos malaman na magkaibigan ang dalawa, binilhan ni Huang Jia si Qianling ng nightgown. Bagamaki sinabi ni Qianling na hindi niya kailangan, nakita pa rin ni Guksun ang nightgown sa bahay. Pagbalik sa kumpanya, nang makita niyang kausap ni Qianling si Su Zeng, muling nagselo si Guksun. Para paalisin si Su Zeng, ginamit niya ang kanyang posisyon sa trabaho para bigyan siya ng mas maraming gawain. Ngunit para kay Qianling, napakabait ni Guksun. Lumabas na dumating siya para ipahayag ang kanyang pag-ibig kay Qianling, at nagdahilan siya ng trabaho para dalhan siya ng merienda at inumin upang patatagin ang kanyang posisyon. Nagbigay pa siya ng magkatugmang tasa, at kasabay nito ay natuklasan din ni Jiang Junan na lihim na umiibig sa kanya si Xingyi. Natakot siya at tumakbo. Ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang dating kasintahan, na iwan si Xingyi na malungkot mag-isa. Samantala, nagluluto ng hapunan sina Guksun at Qianling sa bahay nang makita nila ang hindi inaasahang bisita na si Jiang Junan. Ipinahayag din ni Guksun ang kanyang pagkakakilanlan ng napaka-dominate. Lumabas na sinadya ni Jiang Junan na maging matalik na kaibigan, matagal na niya itong napansin. Pagkatapos ay hinila niya ang dalawa at ikinuwento ang nangyari sa kanila ni Xingyi. Bagaman ikinuwento niya ito mula sa pananaw ng kanyang kaibigan, alam ni Qianling na lihim na umiibig si Xingyi kay Jiang Junan. Nang marinig niyang tumakbo ito pagkatapos umamin ng pag-ibig, hindi na mapakali si Qianling. Alam din ni Guksun na si Jiang Junan iyon. Kinaumagahan pagdating sa opisina, inanap ni Qianling si Xingyi. Balak sana niyang aliwin si Xingyi, ngunit lumabas na nakapag-isip na pala ito ng maayos. Ngunit si Jiang Junan ay hindi. Nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Xingyi, palagi siyang sumusubok na makuha ang atensyon ng huli. Sa huli, nabunyag din ang relasyon ni Guksun at Qianling sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang magtago ang dalawa sa kanilang pag-ibig. Plano sana ni Qianling na subukan ang nightgown para tingnan kung ano ang itsura nito. Ngunit sino ang mag-aakala na biglang kailanganin ni Fan Xing ang orihinal na drawing ng karakter na si Lin Zai. Hindi dala ni Qianling ang kanyang laptop kaya kinailangan niyang humiram ng laptop kay Guksun. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang maipadala ang orihinal na drawing, dumating ang nanay ni Guksun, kaya hindi alam ni Qianling ang gagawin. Lalo na nang marinig niyang nanay ito ni Guksun, hindi lang siya nagmamadaling nagsuot ng jacket, kundi nagpaliwanag din. Hindi po ako ganito manamit, karaniwan po. Nang marinig niya ang nanay ni Guksun na nagsabing gusto niya si Qianling, nagmamadali rin itong sinabi na bibilhan niya ang lolo at lola ng isa. Para hindi mawala ng gana si Qianling, hindi lang nagpalitan ng wechat ang dalawa, kundi nalaman din ni Qianling ang sukat ng nanay ni Guksun. Ngunit hindi inaasahan, pagkatapos nilang maging magkaibigan sa wechat, tumawag na agad si Guksun ng video call. Sa daan pa uwi ni Guksun, nagsimula na ring magtanong ang nanay ni Guksun tungkol sa relasyon ng dalawa. Pagkaalis ni Qianling, pinuri rin ng nanay ni Guksun si Guksun. Hindi niya inaasahan na habang tinuturuan ng nanay si Guksun, inayos niya ang lahat ng uri ng libro tungkol sa isitatlo. Pagkatapos, tumakbo pa siya sa bahay ni Qianling. Lumabas na gusto niyang malaman kung may nasabi ba itong mali. Pinaalalahanan din niya si Qianling na kung tatanungin ng kanyang nanay kung anong trabaho ang ginagawa nilang dalawa, kailangan nilang sabihin na nagtatrabaho sila sa artificial intelligence. Lumabas na hindi kailanman sumasang-ayon ang nanay ni Guksun na gumawa siya ng laro. Ngunit nang umuwi ang dalawa, hindi nila nakita ang nanay ni Guksun. Natuklasan niya na gumagawa ng laro si Guksun. Nang makita niyang problema ang mag-ina, pinakalma rin sila ni Qianling. Para magkabati sila kaagad, nagpanggap pa siyang nakipag-break na kay Guksun. Hindi niya inaasahan na kinaumagahan, dumating ang nanay ni Guksun. Para magtagumpay ang plano, kinailangan niyang ilabas ang kanyang sama ng loob sa nanay ni Guksun. Para lang pahabain ang oras habang nag-uusap ng maayos sina Guksun at ang kanyang nanay. Ngunit nakita ng nanay ni Guksun ang problema mula sa instant noodles sa bahay ni Qianling. Balak sana ng nanay ni Guksun na umalis ng walang pag-aatubili, ngunit pinigilan siya ni Guksun. Lumabas na nilabas niya ang talaarawan ng kanyang ama, na puno ng panghihinayang ng kanyang ama. Dahil sa pagkahilig sa industriya ng AI-3, nawalan siya ng pamilya. Ang karakter na si Lin Zai sa Hipdi ay ang hiling ng kanyang ama. Umaasa siyang magkaroon siya ng masaya at perpektong pamilya kasama si Lin Zai. Nang matanto na sinusubukan ni Guksun na tuparin ang hiling ng kanyang asawa, tinanggap siya ng nanay ni Guksun. Pinaalalahanan lang niya si Guksun na alagaan ang kanyang kalusugan dahil ayaw niyang matulad ang kanyang anak sa kanyang asawa na namatay dahil sa sobrang trabaho. Nang makita ang lahat ng ginawa ni Qianling para sa kanya, hindi napigilan ni Guksun na halikan siya. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya nagawa. Ang bagong magkasintahan ay biglang naharap sa panganib ng paghihiwalay. Ito ay dahil sa isang kakumpetensya na gustong bilhin ang kumpanya dahil lang hindi nila nakita ang benepisyo mula sa HIPDA sa maikling panahon. Sama-samang ibinenta ng mga shareholder ang kanilang mga stock sa kalaban. Nang malaman ang balitang ito, kusang loob na nilapitan ni Guksun ang kalaban. Nang malaman niyang binili ng kalaban ang kumpanya, dahil sa kanya, gumawa si Guksun ng desisyon. Balak niyang ilipat ang HIPD at ang buong Project 9 department sa kalabang kumpanya. Pagkarinig ng balita
salitang ito, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Tungkol sa desisyong ito ni Guksun, may mga sumang-ayon at mayroon ding tumutol. Pagpasok sa trabaho, pinayuhan din ni Qianling si Guksun na pag-isipan muli at huwag gumawa ng maling desisyon. Ngunit tinanggihan pa rin si Qianling. Nagkaroon din sila ng pagtatalo dahil sa hindi pagkakasundo at hindi niya tinanggap ang almusal na dinala ni Guksun. Sa gabi, uminom pa siya kasama si Xinyi sa bar. Lumabas na narinig din ni Xinyi mula kay Jiang Junan na susundin nito si Guksun. Ang kanilang desisyon ay nagparamdam sa dalawa na sa mata ni Guksun at Jiang Junan ay puro benepisyo at kinabukasan lamang ang nakikita. Walang pagmamahal sa Project 9 Department. Sunod-sunod na baso, umuwi si Qianling na lasing na lasing. Mas nagalit pa siya nang hindi niya mabuksan ang pinto dahil mali ang password na inilagay niya. Nakuha ng kanyang sigaw ang atensyon ni Guksun. Nang makita niyang malinaw na dumating si Guksun para bumisita, inilabas ni Qianling ang kanyang niloloob. Sinisisi siya at naramdaman pang ang nasusuka nang lumapit ito. Walang magawa si Guksun kundi paghiwalayin ang sarili mula sa kanya. Nang makita niyang mahimbing na natutulog si Qianling na lasing, maingat niya itong dinala sa kama. Kinaumagahan, nagising si Qianling at nakita si Guksun, ngunit hindi niya malampasan ang harang sa kanyang puso. Hindi lang siya umalis mag-isa, kundi ibinalik pa niya ang regalo na ibinigay sa kanya ni Guksun. Bilang matalik na kaibigan, ibinalik din ni Xinyi ang regalo ni Jiang Junan. Hindi nila alam na mali ang kanilang pagkakaintindi kina Guksun at Jiang Junan. Ang dahilan kung bakit sinabi nilang ililipat ang team sa kalabang kumpanya ay para pahabain ang oras ng pagbili ng kumpanya at maghanap ng bagong mamumuhunan. Tutal, nangangailangan ng karagdagang gastos ang pagbili ng kumpanya at ang kusang paglipat ng team ni Guksun sa kumpanya ay makakatipid ng malaking halaga. Gaano man hanapin ni Guksun si Qianling, hindi na siya nito pinapansin. Nagpunta pa siya mag-isa sa restaurant na pinagtagpuan nila noon. Hindi niya alam na pagdating doon, nalaman niyang nakikipagtulungan ang mga shareholder ng kumpanya sa kalabang kumpanya. Pagbalik sa kumpanya, ipinabatid ni Xinyi na magkakaroon ng formal na pagpupulong sina Guksun at ang kalabang kumpanya ngayong araw. Nagmadali siyang pumunta para pigilan sila. Gusto niyang sabihin kay Guksun ang tungkol sa pagtutulungan ng mga shareholder at ng kalabang kumpanya. Nang makita niya si Qianling na paparating, akala ni Guksun ay alam na nito ang kanyang plano. Para hindi masira ang kanyang plano, kailangan lang niyang gumamit ng senyas. Bigla siyang nakaintindi. Nang makita ang ekspresyon ni Guksun, sa wakas ay naintindihan niya ang intensyon nito. Ngunit ang pandaraya sa kanya ay hindi madaling palampasin. Pandaraya ay pandaraya. Para parusahan si Guksun, pinilit niya itong lumuhod sa keyboard. Ngunit hindi dapat dumikit dito. Nang makita niyang lalong nagagalit si Qianling, kinailangan ni Guksun na gumamit ng kanyang tuhod para mag-type sa keyboard. Pagkatapos ay sinenyasan niya itong tingnan ang screen ng computer. Nang makita niyang humiti si Qianling, nagmamadali ring tumayo si Guksun. Nang makita ni Qianling na maganda ang ugali ni Guksun, pinatawad na niya ito. Ikinuwento pa niya na nakita niya ang shareholder at ang kalabang kumpanya ngayong araw. Ngunit alam na pala ito ni Guksun noon pa. Upang hindi mabili ng kalabang kumpanya, naghahanap sila ng bagong mamumuhunan habang kinukumbinsi ang mga shareholder na huwag ibenta ang kanilang shares. Para mas maging matagumpay ang plano, humingi ng tulong si Guksun kay Boss Jiang. Lumabas na gusto niyang dagdagan ni Boss Jiang ang kita mula sa pagiging matchmaker at sa kasunduan sa pustahan. Upang madagdagan ang pagkakataong mapanatili ang mga shareholder. Bagamat hindi sinagot si Guksun, mayroon ng sagot si Boss Jiang sa kanyang isip. At nga, dumating si Boss Jiang habang nakikipagnegosasyon sa shareholder. Hindi lang idinagdag ang kita mula sa proyekto at kasunduan sa pustahan, kundi idinagdag din ang kanyang sariling dibidendo. Sa pagkakataong ito, ang dalawang taong hindi magkasundo ay sa wakas nagkasundo at ang lahat ng ginawa ni Jiang Junan ay ang magtiwala kay Guksun. Kasabay nito, nag-resign din si Xinyi. Lumabas na ayaw niyang magtrabaho sa kalabang kumpanya. Naisip pa rin niya na walang pakialam si Jiang Junan sa Project 9 Department na isang taong puro benepisyo at kinabukasan lang ang iniisip at walang damdamin. Nang marinig ito, nagalit din si Jiang Junan. Nang makita siyang tuliro, pinaalalahanan siya ni Guksun, paalis na si Xinyi, bakit ka pa nag-iisa dito at nalulungkot? Binisik-bisik ni Jiang Junan, iba talaga sa pag-ibig ng magkasintahan. Kasabay nito, ang shareholder na sumang-ayon ay biglang nagtaksil at gusto pa ring ibenta ang shares sa kalabang kumpanya. Walang nagawa ang lahat kundi magpuyat sa paghahanap ng mamumuhunan, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang naging resulta. Nang akala nila ay susuko na sila, biglang nakita ni Guksun ang isang kakilala, lumabas na ito ang dating kasosyo ng kanyang ama. Sa tulong niya, hindi nabili ng kalabang kumpanya ang kumpanya at maaari pa rin nilang tapusin ang hipda sa kumpanya. Sa daan pa uwi, nakatanggap si Qianling ng tawag mula sa kanyang nanay. Nang marinig niya ang pagrereklamo nito, hindi napigilan ng driver na mapabuntong hininga na bihira ang ganyang klase ng magulang. Pagkatapos, nakatanggap muli siya ng tawag mula kay Guksun. Lumabas na ginamit lang ng pinsan ni Qianling ang account nito para maglaro at natuklasan ang pag-ira ng bayo na ito na si Guksun at idinagdag pa siya sa group chat ng pamilya. Sa simula ay hindi siya naniwala, ngunit pagkatapos makita mismo ni Qianling ay wala siyang nagawa kundi sabihan si Guksun na huwag nang magsalita. Ang lalaking baliw sa asawa ay sumunod kay Qianling at hindi nagsalita, ngunit sunod-sunod naman siyang nagpadala ng red envelope. Isang tambak na red envelope ang nagpasaya sa lahat ng miyembro ng group chat ng pamilya. Pagka-uwi ni Qianling, isang segundo lang ay normal pa siyang nakikipag-usap sa nanay niya, pagkatapos ay narinig na lang ang matinis na boses. Nang marinig niyang dumating si Guksun, tuwang-tuwa ang biya ng babae. Totoo ngang ang biya ng babae ay tumitingin sa manugang, lalong nagiging
nagiging mahalaga habang tinitingnan. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng biyen ng lalaki. Nang makita niyang talagang gusto ni Qianling si Guksun, naghanda ang biyen ng lalaki ng plano para subukan ito. Nagalit ang ngipin ni Guksun at pumasok sa bahay ng kanyang biyenan. Tuwang-tuwa talaga ang biyen ng babae, ngunit ang biyen ng lalaki ay hindi mapakali. Para subukan si Guksun, naghanda sila ng isang hapag ng hangin para pahirapan siya. Nang makita ang eksenang ito, lubos na nalito si Guksun. Sa harap ng dula-dulaan ng biyenan, wala nang nagawa si Guksun kundi makipaglaro. Pagkatapos ay naghanda siyang magbuhos ng alak. Kung mali ang sagot niya sa isang tanong, kailangan niyang uminom ng isang subo ng alak. Walang sorpresa, sa mata ng biyen ng lalaki, halos lahat ng sagot niya ay mali. Kinaumagahan, paggising ni Guksun, nakita niya ang biyen ng lalaki. Pagkatapos, niyakap pa niya ang kasama sa pagluluto. Nag-ayos ng ilaw, nag-ayos ng upuan, nagbara ng inidoro, at nagpalit ng bedsheet. Nang makita ang lahat ng ginawa ni Guksun, sa wakas ay kumalma ang biyen ng lalaki. Nang marinig niyang tinanggap siya ng biyen ng lalaki, labis siyang natuwa. Ngayon ay malaya na niyang mahahalikan si Qianling sa bahay ng kanyang biyenan. Makalipas ang isang taon, opisyal na inilunsad ang larong Hipgi, at sa wakas ay nakagawa na si Guksun ng Ki-3. Isa-isa niyang pinasalamatan ang kanyang mga kasamahan sa Project 9 Department. Sana sa parallel world, sina Guksun at Qianling ay magpakailanman na maging masaya. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa inyong pagsama sa aming channel sa pagtatapos ng pelikulang ito. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.